Nagsimula ang kwento sa isang di inaasahang gabi nang dumating ang ilang maliliit na nilalang na parang ahas sa daigdig, at nahawaan ang mga tao sa pamamagitan ng pagkain ng kanilang mga utak at pagbabago sa mga ito bilang mga kanibal na halimaw, habang hindi namamalayan. Isa sa mga nilalang na ito ang nakarating sa kwarto ni Shinichi, ngunit nang pumasok ito sa kanyang ilong, binahing ito ni Shinichi, nagising, at agad na nagsimulang magpanik. Kinuha ni Shinichi ang isang libro para durugan ito, ngunit bumulusok ito sa kanyang kanang braso at mabilis na nagsimulang maglakbay pataas sa kanyang utak, dahilan para sumigaw si Shinichi para humingi ng tulong sa kanyang mga magulang. Dahil sa takot, mabilis na binalot ni Shinichi ng tourniquet ang kanyang kanang bicep para manatili ito roon habang naghihintay. Nang sa wakas ay dumating sila, ikinwento niya sa kanila ang nangyari, ngunit hindi nila siya pinaniwalaan dahil walang sugat sa kanyang braso, na lalong nagpagulo sa kanya. Kinabukasan, habang papunta sa paaralan, ang crush ni Shinichi na si Morano, ay mapaglarong inatake siya mula sa likuran, ngunit laking gulat niya, ang kanyang kanang kamay ay likas na hamarang dito. Pagkatapos noon, biglang hinawakan at hinaplos ng kanang kamay ni Shinichi ang kaliwang aset ng pakwan nito. Nang makita ito, nataranta siya at sinubukang ipaliwanag na hindi ito sinasadya, ngunit sinampal siya ni Morano at padabog na umalis. Pagkatapos ng klase, naglalakad pa uwi si Shinichi, nagtataka kung bakit kusang gumagalaw ang kanyang kanang kamay nang bigla niyang makita ang isang batang babae na tumatakbo patungo sa isang mabilis na sasakyan. Nang hindi nag-iisip, tumalon siya pasulong at pinahinto ang sasakyan gamit ang kanyang kanang kamay. Pagkatapos noon, napansin niya ang isang kakaibang mata at laman na nakausli mula sa kamay at agad na nagmadaling umuwi sa takot upang putulin ito. Gayunpaman, bago pa niya magawa, ang braso ay naging isang kakaibang nilalang na parang Pokemon na may nanginginig na mga braso na nagngangalang Meji. At tinanong ni Shinichi kung ano ang ginawa nito sa kanyang kanang kamay. Nang sabihin sa kanya ni Meji na kinain na nito ito, nataranta si Shinichi at sinubukang hiwain muli ang braso, ngunit sa pagkakataong ito ay natamba ni Meji ang kutsilyo mula sa kanyang kamay. Dito, tinanong ni Shinichi kung ano talaga ito, ngunit hindi siya pinansin ni Meji, nakatulog, at ibinalik sa normal ang kanyang kanang kamay. Pagkatapos, gumugol si Shinichi ng maraming oras sa paghahanap sa internet para sa mga sagot ngunit hindi siya nagtagumpay. Kaya, sumuko siya at natulog. Kinabukasan, nagising siya at nakita si Meji na nakaunat mula sa kanyang katawan, nagbabasa, at nataranta. Nang kumalma na siya, tinanong niya si Meji kung ito ay isang alien, ngunit sinabi sa kanya ni Meji na hindi talaga ito sigurado dahil ang tanging naaalala nito ay ang pagkabigo nitong sakupin ang utak ni Shinichi. Nang marinig ito, tinanong ni Shinichi kung kakainin pa rin ito ang kanyang utak, ngunit sinabi sa kanya ni Meji na hindi na nito magagawa iyon muli dahil nag-mature na ito. Sa kabila ng pagkagaan ng loob, nalaman ni Shinichi na magiging isang buhay na zombie na may nagbabagong ulo siya kung matagumpay na sinakop ni Meji ang kanyang utak. Kaya, nagpasya siyang putulin ang kanyang braso upang maiwasan itong mangyari dahil sisirain nito silang dalawa. Pinigilan ni Meji si Shinichi na gawin ito at nangakong hahayaan siyang kontrolin ang kanyang kanang kamay sa paglipas ng panahon kung papayag siyang magsama-sama. Gayunpaman, bago pa man makasagot si Shinichi, nakatulog si Meji. Habang papunta sa paaralan, nagising si Meji at biglang sumigaw kay Shinichi na huminto sa paglalakad. Nang tanungin ni Shinichi kung ano ang problema, sinabi nito sa kanya na may naramdaman itong isa pang alien na katulad nito sa malapit, na nagpaisip kay Shinichi na may iba pang katulad niya. Habang tinutunton nila ito, nasuklam si Shinichi sa pag-iisip na ang isa pang alien na ito ay maaaring may pagbabago rin ng isip. Gayunpaman, habang sinusubukan niyang umalis, kumapit si Meji sa isang poste at kinukumbinsi si Shinichi na imbestigahan ang isa pang alien upang maunawaan nila kung saan talaga sila nanggaling. Ilang sandali pa, nang sa wakas ay matagpuan nila ang isa pang alien, natuklasan nila na ang alien ay hindi lamang nabigong sakupin ng isang host ng tao, kundi naninirahan din sa isang aso at kumakain. Habang tahimik na natataranta si Shinichi, nakilala siya ng alien bilang isang banta dahil tao pa rin siya at dahan-daang lumalapit sa kanya nang may balak na pumaslang. Upang protektahan si Shinichi, agad siyang pinilit ni Meji na tumakbo patungo sa ligtas na lugar, ngunit ginawang pakpak ng alien ang ulo nito at hinabol sila.
Habang papalapit sa kanila ang alien, tinusok ni Meji ang puso nito at dinurog ito, at agad itong pinaslang. Pagkatapos, naglakad si Shinichi patungo sa bangkay upang mag-imbestiga. Ngunit habang ipinaliwanag ni Meji ang biology nito, na parang hindi lang nila pinaslang ang alien, napagtanto ni Shinichi na nakikitungo siya sa isang nilalang na parang insekto na walang emosyon. Kinabukasan, habang papunta sa paaralan, sa wakas ay tinanggap ni Shinichi ang alok ni Meji na mabuhay ng magkasama dahil ito lang ang tanging bagay na makakapagprotekta sa kanya mula sa iba pang mga nakakatakot na alien, at pinuri siya ni Meji sa paggamit ng sentido komon. Ilang oras ang lumipas habang nagpa-practice ng basketball sa paaralan, pinukaw ni Shinichi ang lahat ng mga babae, kabilang si Morano, gamit ang kanyang mga hindi kapani-paniwalang tira. Nang makita ito, sinabi sa kanya ng kaibigan ni Morano, si Toshikawa, na nangako si Morano na patatawarin siya sa paghawak sa kanyang mga asset kung makashoot pa siya ng isang tira. Ngunit may isa pang kaklase, si Nogay, na sadyang natapakan ang paa niya at naglakad palayo. Hindi siya pinansin, nag-shoot si Shinichi ng bola sa tulong ni Meji at nakipagkita kay Morano, na sinamahan ni Toshikawa sa storage room para sa isang pribadong talakayan. Mabilis siyang humingi ng tawad sa paghawak ng mga asset ni Morano at nangako si Morano na patatawarin siya kung bibigyan niya ito ng pancake sa susunod na linggo. Matapos pumayag si Shinichi, ngumiti si Morano at umalis. Hindi nagtagal, biglang dumating si Nogay at inilabas si Shinichi. Doon, hinarap niya si Shinichi dahil sa paglapit kay Morano kahit alam niyang gusto niya ito, pagkatapos ay hinamon niya ito ng away. Nang tumanggi si Shinichi, sinimulan siyang suntukin at pagtripan ni Nogay. Ginawa ni Shinichi ang lahat para magtiis para hindi lumabas si Meji at tapusin ang walang kwentang basura. Gayunpaman, nang tawagin ni Nogay si Shinichi na duwag, sinuntok ng malakas ni Meji ang lalaki kaya't tumakbo palayo si Nogay ng takot. Pagkatapos, pumunta si Shinichi sa banyo, ngunit habang naglalabas siya ng wiwi, nanag ang kuryosidad ni Meji, at sinimulan nitong hawakan ang rocket launcher ni Shinichi. Gulat at takot, agad na umalis si Shinichi at pinahid ang kanyang kanang kamay sa malamig na tubig para hindi magpakita si Meji. Kalaunan, nalaman niya mula kay Toshikawa na may mga kaso ng daan-daang tao na pinagpira-piraso sa buong mundo ng mga assassin na tinatawag ng mga netizens na mga mincemeat assassin. Kaya pagkatapos ng klase, sinaliksik ni na Shinichi at Meji ang mga pagpaslang na ito sa internet at napagpasyahan na ang mga kauri ni Meji ay mga kanibal. Dito, napagtanto ni Shinichi na sila lamang ang nakakaintindi sa tunay na kalikasan ng mga alien na ito. Kaya iminungkahi niya na isuko ang kanyang sarili at si Meji sa gobyerno para sa pananaliksik. Gayunpaman, sa kanyang pagkagulat, sinabi sa kanya ni Meji na wala itong nakikitang mali sa ginagawa ng ibang mga alien dahil kumakain lang sila tulad ng ginagawa ng mga tao sa ibang mga hayop. Gayunpaman, sinubukan ni Shinichi na ipaglaban na mahalaga ang buhay ng tao. Ngunit sumagot si Meji na pinahahalagahan lamang nito ang sarili nitong buhay at gagawin ang lahat upang protektahan ito, kahit na ang ibig sabihin nito ay ang pag-aalis ng kakayahang mawalan ng lakas ang mga paa at kamay ni Shinichi, na nag-iiwan kay Shinichi na takot na takot. Ilang sandali pa, lumabas si Shinichi upang magpahinga. Habang tumatambay siya sa isang rehas, biglang naramdaman ni Meji ang isa pang alien sa malapit at binalaan si Shinichi na dumistansya mula rito upang maiwasan ang isa pang away. Sumunod si Shinichi at binilisan ang lakad, ngunit kalaunan ay hindi niya pinansin ang mga babala ni Meji at huminto sa isang lugar na hindi gaanong kilala upang makipagkita sa alien. Nalilito, tinanong ni Meji kung bakit, at sinabi ni Shinichi, ang talunan, na ito ay dahil gusto niyang lumaban para sa sangkatauhan. Pagkalipas ng ilang segundo, nang maabutan sila ng alien, agad nitong napagtanto kung bakit tumakbo sina Shinichi at Meji, na dahil nakaligtas si Shinichi at sumugod sa pag-atake. Habang papalapit ito, ginawang matatalas na talim ni Meji ang tatlong daliri ni Shinichi, at binalaan itong umatras. Gayunpaman, tumanggi ang alien, ginawang matatalas na talim ang ulo nito, pinutol ang kanang bisig nito, at sinabihan si Meji na palitan ito upang sila ay magkasamang mabuhay at maging mas malakas. Habang pinag-iisipan ni Meji ang mga opsyon nito, naiinip ang alien, at gumawa ng hakbang upang putulin ang ulo ni Shinichi. Gayunpaman, sa huling minuto, pinutol ni Meji ang mga talim nito, hiniwa ang ulo ng alien sa isang galaw,
pinaslang ito, sinabi kay Shinichi na magbabantay lang ito sa sarili at natulog. Kinabukasan, inilabas ni Shinichi si Morano sa ipinangakong pancake date, at ginawa ang lahat para masiyahan sa oras niya kasama ito habang sinisigurong itatago si Meiji para hindi ito mataranta. Habang pauwi, nakakita sila ng tatlong lalaking walang kwenta na naghahadges ng bato sa isang pas ang inilibing nila kanina at Nainas sa kalupitan sa mga hayop. Nang imungkahi ni Morano na magpatuloy sila sa paggalaw, iniligtas ni Shinichi ang pusa, binalaan ang mga lalaki na huwag nang gawin iyon muli, at naglakad pabalik kay Morano. Nang makita ito, binato siya ng tatlong lalaki, ngunit agad silang nahuli ni Meiji at pinagbantaan na kakainin sila kung magpapatuloy sila na nagpataboy sa kanila. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakad, hinawakan ni Morano ang kanang kamay ni Shinichi, ngunit biglang lumipat sa kaliwa at tumakbo pauwi kasama niya. Pagkalipas ng ilang araw habang nag-aalmusal, nalaman ng tatay ni Shinichi na si Yoki na ang mga pagpaslang sa mincemeat ay umabot na sa 84 na kumpirmadong biktima at sinubukang talakayin ito kay Shinichi, ngunit iniwasan lang ito ni Shinichi at umalis na papuntang paaralan. Habang nasa daan, naabutan at sinamahan siya ni Morano sa paglalakad. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na napansin niya ang pagbabago sa personalidad nito nitong mga nakaraang araw. Ngunit habang sasagot na sana si Shinichi, biglang lumabas si Meiji mula sa kanyang damit at sinabi sa kanya na may nararamdaman itong isa pang alien sa gusali ng kanilang paaralan. Sa kabila ng pagkagulat at takot, nanatili si Shinichi na kalmado at agad na nakipagpulong sa iba pang mga estudyante sa auditorium ng paaralan para sa isang mabilis na anunsyo. Habang naghihintay sila, si Shinichi ay talagang nabalisa at natakot na baka bigla silang atakihin ng alien, ngunit hinimok siya ni Meiji na manatiling kalmado para hindi rin sila nito maramdaman. Di nagtagal, umakyat ang punong guro sa podium at ipinakilala ang isang napakagandang bagong substitute math teacher na nagngangalang Tamiya. Pagdating ni Tamiya sa entablado, agad na ipinaalam ni Meiji kay Shinichi na siya ang matagal nang nararamdaman nito. Habang tahimik na natatarante si Shinichi, nakita siya ni Tamiya at binigyan siya ng mayabang na tingin. Ngunit sa di malamang dahilan ay hindi niya ito inatake. Ilang sandali pa habang nagpa-practice sa gym, pinuri ni Meiji si Tamiya dahil sa pagpigil sa kanya na pumaslang ng mga tao at pagpili pa ring makihalubilo. Nang marinig ito, sinabihan ito ni Shinichi na huwag siyang ipagmalaki dahil sigurado siyang may aatakihin ito kalaunan. Gayunpaman, sinabihan siya ni Meiji na magmasid. Sa kanilang susunod na klase sa matematika, napansin ni Tamiya na labis na nababalisa si Shinichi sa kanyang presensya. Kaya, nang tumunog ang kampana, sinabihan niya ito na makipagkita sa kanya ng privado sa guidance office mamaya, pagkatapos ay umalis. Pagdating ni Shinichi sa opisina, nagtapat si Tamiya, sumumpa na wala siyang masamang intensyon sa kanya, at pagkatapos ay tinanong kung maaari silang magkita pagkatapos ng klase para mag-usap pa. Halos agad-agad, nagpakita si Meiji at tinanggap ang pagpupulong. Ngunit nataranta si Shinichi dahil natatakot siyang maging isang bitag ito. Sa kabila ng pagkairita, sinabi sa kanya ni Tamiya na interesado lamang siya sa pagbabahagi ng impormasyon at pag-uusap tungkol sa hinaharap kasama niya dahil siya lang ang katulad niya, pagkatapos ay umalis. Pagkatapos ng klase, dumating si Shinichi sa tagpuan at agad na nataranta nang sabihin sa kanya ni Meiji na isinasama ni Tamiya ang kanyang alien boyfriend. Hindi nagtagal, dumating si Tamiya at ipinakilala ang kanyang alien na kaibigang si A kay Shinichi. Halos kaagad, ang kaibigang lalaki ay naghiwalay ng ulo upang labanan sina Shinichi at Meiji, tinawag silang kalaban. Ngunit pinigilan ito ni Tamiya at nakipag-usap. Ilang minuto pa lamang sa kanilang pag-uusap, sinabi ni Tamiya kay Shinichi na nakipagsesyon siya dahil sa kuryosidad at kalaunan ay nabuntis sa isang normal na sanggol na tao. Nagulat si Shinichi nang marinig ito, ngunit nang simulan niyang pagsabihan si Tamiya at ang kanyang uri dahil sa pagiging kanibal na mga parasito, lumingon si Tamiya kay Meiji at nagtanong kung paano ito nabubuhay. Bilang tugon, sinabi ni Meiji na direktang tumatanggap ito ng mga sustansya sa pamamagitan ng dugo ni Shinichi, kaya hindi ito nakakaranas ng kanibal na gutom tulad nila. Dito, ikinwento ni Tamiya ang lahat ng kanyang natutunan tungkol sa kanilang uri at sinimulang pag-isipan sina Shinichi at Meiji upang malaman kung ano sila.
Nang sandaling iyon, bumangon si A na parang zombie mula sa train to Busan, sinabihan silang wala itong pakialam sa anumang sinasabi nila, at umalis. Pagkatapos, nagbanta si Tamiya na kakainin ang lahat ng nasa klase ni Shinichi nang hindi kumukurap kung sakaling maglakas loob itong ilantad siya, na ikinatakot ni Shinichi. Kinabukasan sa klase, sabay na naramdaman ni Meji at Tamiya si A na papalapit ng paaralan na may balak na pumaslang at agad na naging alerto. Habang tinatapos ni Tamiya ang kanilang klase at umalis, pinapaslang ni A ang tatlong guro sa pasilyo. Nang malaman ito ng punong guro, ginamit niya ang pasistem upang ipaalam sa buong paaralan na may isang mincemeat assassin ang nakapasok sa gusali at hinimok ang mga estudyante na lumikas ng maingat. Habang lumilikas sila kasama ang iba, naramdaman ni Meji naghahanap sa kanila si A at iminungkahi kay Shinichi na gamitin ang mga estudyante sa kanilang paligid bilang mga kalasag upang mapaslang siya nito habang iniiwasan sila. Bagamat nabigla sa mungkahi, mabilis na naalala ni Shinichi na si Meji ay isang walang emosyong nilalang. Kaya, tumakbo siya pataas, nakipag-ugnayan kay Morano at naging bastos sa kanya habang nasa daan upang maghanap ng bakanteng lugar kung saan ligtas niyang makakalaban si A. Nang makakuha siya ng pwesto sa pasilyo, hinaranggan ni Shinichi ang magkabilang daan gamit ang mga mesa at tahimik na hinintay na dumating si A. Nang magpakita si A sa ilalim nila, pinutol ni Meji ang paa ng isang upuan, ibinigay ito kay Shinichi, at ipinaliwanag ang plano nito. Dahil malamang na minamaliit ni A si Shinichi sa panahon ng laban, nagpasya si Meji na mag-focus sa depensa upang matusok ni Shinichi si A sa sandaling makakita siya ng butas. Dahil dito, sumang-ayon si Shinichi sa plano at nagpas siyang magtiwala kay Meji. Di nagtagal, pumasok si A sa pasilyo mula sa bintana na nagpalit ng ulo nito sa ilang matatalas na side at inatake sina Shinichi at Meji. Habang natataranta si Shinichi, nagpalit din si Meji sa dalawang side at hinaranggan ang atake. Nang makita ito, naglunsad si A ng sunod-sunod na mabilis na pag-atake ng karit, ngunit halos automatikong nagawa ni Meji na ipagtanggol sila. Habang nangyayari ito, naalala niya ang plano ni Meji at nagpas siyang magtiwala rito habang dahan-dahan itong lumalapit ng lubusan kay A. Nang makalapit na siya, tinusok niya si A sa katawan, na nagpahinto sa laban. Kaagad pagkatapos ay itinapon ni A si Shinichi sa tabi at nagsimulang sumuray-suray habang dumudugo ng malakas. Matapos mawalan ng ilang pinta ng dugo, itinulak ni A ang tubo sa kanyang likod at pinigilan ang pagdurugo. Pagkatapos, habang unti-unting nawawalan ng malay, sinubukan niyang tumakas. Agad na sinabihan ni Meji si Shinichi na habulin siya at tapusin ang trabaho, ngunit tumanggi si Shinichi na maiwasan ang pagiging isang tunay na assassin. Matapos makatakas kina Shinichi at Meji, sumuray-suray si A sa itaas na pasilyo upang maghanap ng bagong host bago siya masawi at sa huli ay nagpa siya na makihati sa host ni Tamiya. Sa kasamaang palad para sa kanya, pagpasok niya sa opisina ng babae sa ikatlong palapag, nakatakas si Tamiya sa bintana at pinasabog ang buong silid, na ikinasawi ni A. Sa mga sumunod na araw, hamupa ang histerya na nakapalibot sa insidente at muling nagbalik ang klase. Sa kabila ng pagkataranta sa kanyang pakikipaglaban kay A, bumalik si Shinichi sa paaralan, tinitiyak na binabantayan niya si Tamiya habang si Tamiya mismo ay nagpapatuloy sa pagtuturo. Sa kasamaang palad, nang tila normal na ang mga bagay-bagay, isang grupo ng mga gurong mahilig makialam ang tumawag kay Tamiya para sa isang diskusyon at pinagsabihan siya dahil sa pagbubuntis ng hindi kasal. Sawang-sawa na sa kanilang mga kalokohan, sumuko si Tamiya sa pagiging guro at umalis. Palabas na ng paaralan, naabutan ni Shinichi si Tamiya, balak siyang tapusin, ngunit binalaan niya itong umalis na siya sa kanyang trabaho at gagantay siya kung susubukan niya. Dahil dito, lumipat si Shinichi sa walang saysay na pagsasalita, hinarap ang kanyang kauri dahil sa pagiging labis na kanibal sa mga tao, pagkatapos ay nagmungkahi ng symbiosis na tulad ng sa kanya kay Meji. Nang sabihin ni Tamiya na sinusunod lamang niya ang utos ng kanyang lumikha na lumunin ang sangkatauhan, natigilan si Shinichi at tinanong kung ano ang plano niyang gawin sa kanyang anak. Agad na sinabi ni Tamiya na ipanganganak niya ito, susubukan ito, pagkatapos ay kakainin kapag wala ng silbi. Ngunit labis itong ikinagalit ni Shinichi kaya hinamon niya ito ng isang laban. Dahil walang mawawala, nag-iba si Tamiya sa anyong panlaban.
Gayunpaman, matapos suriin si Shinichi at mapagtanto na unti-unti na itong nagiging isa sa kanila, huminto siya at umalis. Nang gabing iyon, dumating ang tunay na ina ni Tamiya sa kanyang apartment upang tingnan ang kanyang kalagayan. Habang nag-uusap sila, mabilis niyang napagtanto na hindi niya anak si Tamiya at sinubukang tumawag ng pulis. Gayunpaman, pinaslang siya ni Tamiya bago pa niya magawa, dahil sa bilis niyang naunawaan ang kanyang pagbabalat kayo. Kinabukasan, nagising si Shinichi at nakita si Meiji na gumagalaw sa kanyang carpet na parang hayop, at sumigaw ng malakas nang mapagtanto niyang hindi na nakakabit ang kanyang kanang braso, na ikinabahala ng kanyang mga magulang sa ibaba. Habang muling kumakapit si Meiji sa kanyang katawan, dumating ang ina ni Shinichi na sinubuko upang tingnan siya, ngunit tiniyak ni Shinichi na maayos siya at nagpatuloy sa pakikipag-usap kay Meiji pagkatapos umalis nito. Habang nag-aalmusal, sinabi ni Yoki sa kanya na plano nila ni Nobuko na magbakasyon ng 1 buwan, ngunit agad na natarante si Shinichi at hindi direktang binalaan sila laban sa pagpunta dahil sa mga pagpaslang sa bayan. Bagamat naiintindihan ni Nobuko ang kanyang pag-aalala, sinabi niya kay Shinichi na napansin niya ang kakaibang pagbabago sa kanyang personalidad at tinanong kung may bumabagabag sa kanya. Upang maiwasan ang paglantad ng kanyang lihim na buhay, nanatiling tahimik si Shinichi at umalis papuntang paaralan. Nang gabing iyon, tinalakay ni Shinichi ang bakasyon ng kanyang mga magulang kay Meiji sa kanyang silid, habang sinang-ayunan ni Meiji ang biyahe, na sinasabing mas ligtas ito para sa kanila. Biglang pumasok si Nobuko sa kanyang silid upang tawagin siya para sa hapunan at muntik na siyang mahuli na nakikipag-usap kay Meiji. Nang makita siya, agad na tinago ni Shinichi si Meiji at sinabi niya na malapit na siyang bumaba, at pinagbawalan siyang pumasok muli sa kanyang silid nang hindi kumakatok, na nag-iwan kay Nobuko na tulala. Habang kumakain, pumayag si Shinichi sa bakasyon ng kanyang mga magulang. Ngunit hindi naniwala si Nobuko sa biglaang pagbabago ng kanyang saloobin. Naging emosyonal siya at tinanong siya kung ano talaga ang problema dahil kakaiba ang kanyang kilos nitong mga nakaraang araw. Nang mapagtanto niyang nagkamali siya, nagsinungaling si Shinichi na natatakot siyang malungkot nang wala sila. Ngunit pagkatapos makipag-usap sa kanyang mga kaibigan, nangako silang dadalawin siya kung sakaling makaramdam siya ng ganoon. Mabuti na lang at gumana ang kasinungalingan dahil kinabukasan, umalis sina Nobuko at Yoki para sa kanilang bakasyon. Pagkalipas ng ilang gabi, habang nagmamaneho ang isang magkasintahan sa isang paliko-likong kalsada sa bundok patungo sa isang pasyalan, nag-ambala ang lalaki habang tinuturuan ang kanyang kasintahan kung paano gumamit ng seatbelt, at nabangga ang kotse sa isang puno. Pagkatapos ng aksidente, biglang naging parasito ang ulo ng babae tulad ni Meiji. Napagtanto nito na malapit nang masawi ang host nito, humiwalay ang parasito sa kanyang katawan, hiniwan ng ulo ang lalaki, kumapit sa sugatang lalaki, at nagkaroon ng kontrol sa katawan ng lalaki, lahat sa isang iglap. Kinabukasan, nagising si Shinichi ng huli at dumiretso sa paaralan. Habang nasa daan, naalala niya ang sinabi sa kanya ni Tamiya tungkol sa unti-unting pagiging parasito tulad nila at sinabi kay Meiji na medyo nag-aalala siya. Hindi naapektuhan, sinabi ni Meiji sa kanya na maaaring may naramdaman si Tamiya na nagbabago sa kanya sa psikolohikal na antas. Ngunit bago pa man may tanong ni Shinichi kung ano iyon, nakatulog na siya. Dahil dito, tumanggi si Shinichi, inalala ang mga sandaling sinabi sa kanya ng kanyang ina at ni Morano na nagbago na siya, at tumanggi siyang tanggapin ang mga salita ni Tamiya. Habang nagpapatuloy siya sa kanyang paglalakad, nakita niya ang 3 bully na binubugbog si Nogay sa isang sulok at sinabihan silang tumigil. Nang makita ito, dahan-daang lumapit ang isa sa kanila at sinuntok siya sa mukha bilang babala bago bumalik upang bugbugin si Nogay. Sa halip na umatras, sinabihan silang muli ni Shinichi na tumigil, ngunit sa pagkakataong ito ay lumapit ang kanilang pinuno, si Mitsuo, at binugbog siya ng husto. Sa kabutihang palad para kay Mitsuo, nang akmang tatapakan niya ang kanang kamay ni Shinichi, pinigilan siya ng kanyang babae, si Kana, at nilapitan si Shinichi upang aliwin siya. Gayunpaman, nang magtama ang kanilang mga mata, may nakita siyang hindi natural kay Shinichi, na paatras sa gulat, at agad na umalis kasama ang iba. Kalaunan sa pasilyo ng paaralan, napansin ni Morano at Toshikawa ang kanyang pasa sa mukha at labis na nag-alala. Habang sinusubukan nilang alamin kung ano ang nangyari, biglang may lumapit sa kanila,
pinuri si Shinichi sa paglaban sa grupo ni Mitsuo at umalis. Pagkatapos ng klase, nilapitan ni Kana sina Mor-ano at Shinichi habang pauwi. Hindi alam na sinusundan siya ni Mitsuo, at nagsimulang magtanong kay Shinichi ng mga nakakaabala na tanong tungkol sa kung bakit niya ipinagtanggol si Nagai kanina kahit na mahina siya. Hindi siya pinansin ni Shinichi at nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit habang nasa daan, pina-ambush sila ni Mitsuo ng kanyang grupo sa isang eskinita, kinaladkad si Mor-ano sa isang liblib na lugar, pagkatapos ay hinarap si Shinichi at sinabihan siyang iligtas ang kanyang babae. Nang makuha ni Shinichi ang pain, agad siyang binugbog ni Mitsuo ng walang humpay, ngunit sa kabila ng lahat, binalaan ni Shinichi si Meiji na manatiling nakatago, sinasabing kailangan niyang gawin ito ng mag-isa upang malaman kung tao pa rin siya. Sa isang punto, lumaban si Shinichi, ngunit labis itong ikinagalit ni Mitsuo kaya't inihampas niya si Shinichi sa isang pader at sinimulang insultuhan ang kanyang ina. Galit na galit, si Meiji ay nagpalit ng anyo sa maliit na sukat. Ngunit bago pa man niya mapinsala ang sinuman, dumating si Kana at isang grupo ng mga lalaki mula sa kanilang paaralan at lumaban upang protektahan si Shinichi, na nagligtas sa kanya. Pagbalik sa paliko-likong kalsada sa bundok, ang alien parasite mula sa naunang aksidente ay nahihirapang kontrolin ang lalaki dahil tinatanggihan ito ng kanyang katawan. Kaya, mabilis itong kumilos upang maghanap ng isa pang babaeng host. Samantala, sinundan ni Mor-ano si Shinichi pauwi at ginagamot ang kanyang mga sugat. Pagkatapos, tinanong siya ni Shinichi kung sa tingin niya ay kakaiba siya, ngunit sinabi sa kanya ni Mor-ano habang nakapatong ang kanyang ulo sa kanyang mga balikat na siya ang pinakamagaling na taong nakita niya. Pagkatapos, sinubukan ni Shinichi na patuloyin si Mor-ano nang magdamag upang aksidente niyang mabasag ang kanyang mga asset. Ngunit nang tumanggi si Mor-ano, pinauwi na niya ito. Nang umalis si Mor-ano, agad na nagpakita si Kana upang humingi ng tawad para sa kanina, ngunit habang kinakamayan niya ang kanyang kanang kamay, may naramdaman siyang kakaiba dito at tinitigan ito. Natataranta, nagmamadaling bumalik si Shinichi sa loob, at binalaan siya ni Meiji na mag-ingat kay Kana dahil tila nakakaramdam din ito ng iba pang mga parasito sa wavelength. Samantala, sina Nobuko at Yoki ay nasa isang pasyalan sa kabundukan nang biglang magpakita ang parasito ng aksidente, hiniwan ng ulo si Nobuko at kinuha ang katawan nito. Nang gabing iyon, habang kumakain ng ramen si Shinichi, tinawagan siya ni Yoki mula sa isang payphone, na parang nababagabag at malubhang nasugatan. Sinubukan niyang ipaliwanag ang nangyari, ngunit natambush siya pagkatapos banggitin ang mga salitang halimaw at pumunta sa pulisya. Kinabukasan, nagising si Shinichi na nag-aalala para sa kapakanan ng kanyang mga magulang at sinimulang tipunin ang lahat ng sinabi sa kanya ng kanyang ama sa telepono. Pagkatapos lang, naramdaman ni Meiji ang isa pang alien parasite na paparating at sinabihan si Shinichi, na abala sa pagsisi dito sa pag-aproba sa kanilang bakasyon, na maghanda para sa isang laban. Nang maramdaman ni Meiji ang alien sa pintuan, kinuha ni Shinichi ang isang kutsilyo sa kusina at naglakad papunta sa beranda. Ngunit sa sandaling pumasok ang alien, nakita niya ang kanyang ina na nakatitig sa kanya at tinanggap ito sa bahay. Agad siyang binalaan ni Meiji na huwag mag-atubili dahil ang taong nasa harap nila ay hindi na sinubuko. Ngunit hindi siya pinansin ni Shinichi at nagsimulang kumilos ng pabago-bago, hindi makapaniwala na nasawi na ang kanyang ina. Nang magsimula siyang humingi ng tawad at magbanta na puputulan ang kanyang kanang braso, agad na itinuring ng alien parasite si Shinichi bilang isang kaaway. Kaya, ito ay naging isang talam, tinusok ang kanyang puso, at umalis. Sa pagtakbo ng oras at masasawi na si Shinichi, agad na sumanib si Meiji sa nabutas na puso ni Shinichi at tinatakan ang sugat gamit ang sarili nitong mga selula. Pagkatapos, binuhay nito ang puso at pinapanatili itong tumitibok kasama ng mga selula ni Shinichi, pagkatapos ay ligtas na bumalik sa kanyang kanang kamay at matigang naghihintay na ganap na gumaling ang puso ni Shinichi. Nang araw na iyon, habang wala pa ring malay si Shinichi, naghanda si Meiji ng sugar concentrate sa kusina at ipinakain ito kay Shinichi para mabusog siya. Pagkalipas ng ilang gabi, tumunog ang telepono at sa wakas ay nagising si Shinichi. Agad niyang sinubukang isuot ang kanyang salamin, ngunit agad niyang napagtanto na hindi na niya ito kailangan dahil sa kung anong dahilan ay bumuti na ang kanyang paningin. Di nagtagal, naglakad siya papunta sa banyo na parang basura ng kahapon, inalis ang kanyang damit,
at nakita ang malaking peklat na iniwan ni Meiji sa kanyang katawan matapos gamutin ang kanyang puso. Habang iniisip niya kung talagang nailigtas ni Meiji ang kanyang buhay, bigla niyang naalala ang ekspresyon sa mukha ng kanyang ina nang tusokon siya nito at napahagulgol ng mapagtanto niyang hindi siya nananaginip. Habang tahimik siyang humihikbi, muling tumunog ang telepono. Sa pagkakataong ito, sinagot ni Shinichi ang telepono at nalaman mula sa receptionist ng Countryside Hospital sa kabilang linya na buhay pa si Yoki, maayos na ang kanyang paggaling, at bukas para sa mga pagbisita. Dahil dito, iniligpit ni Shinichi ang ilang damit para kay Yoki sa kanyang backpack, at mabilis na naghanda para umalis. Sa labas, nadatnan niya si Morano sa kanyang date na mukhang malungkot at nag-aalala dahil hindi ito pumapasok sa paaralan, at sinabihan niya itong pupunta siya sa probinsya para bisitahin ang kanyang ama na nasugatan sa isang biyahe. Nang tanungin ni Morano ang tungkol sa kanyang ina, tinitigan siya ni Shinichi nang may takot, sinabihan siyang hindi siya babalik ng ilang sandali, pagkatapos ay iniwan siya. Pagkatapos sumakay ng ferry boat na patungo sa probinsya, naisip ni Shinichi ang mga detalye ng buong insidente, napagtanto na ang alien na nagkukubli sa ulo ni Nobuko ay malapit nang malaman ang ospital ng kanyang ama at nagdasal na makarating siya roon bago siya. Pagkatapos lamang, isang random na babae na nagngangalang Maki, na tila nakatira sa probinsya, ang napansin ang kanyang matamlay na mukha at tiningnan siya upang matiyak na maayos siya. Samantala, tinawagan ni Yoki ang isang detective, ang kanyang doktor, at isang tao mula sa hotel kung saan sila tumuloy ni Nobuko at iniulat ang nakakakilabot na pagpaslang. Laking gulat niya nang sabihin nilang lahat sa kanya na buhay ang kanyang asawa at nag-check out pa sa hotel ilang sandali matapos ang oras ng pagpaslang. Nang marinig ito, napahagulgol si Yoki, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ngunit dahil may pisikal na patunay na walang pag-abandona sa hotel, ibinasura ng detective ang kaso bilang hallucination at umalis. Nang gabing iyon, nakarating si Shinichi sa ospital salamat kay Maki at agad na nagmadaling pumasok sa kwarto ng kanyang ama upang sabihin sa kanya ang eksaktong nangyari kay Nobuko. Habang nahihirapang magsalita si Shinichi, binago ni Yoki ang kanyang kwento at tiniyak sa kanyang anak na ang sinabi niya sa telepono ay nasa isip lamang niya. Pagkabigla, nabigla si Shinichi at sinabi kay Yoki na si Nobuko ay pinaslang ng isang halimaw. Ngunit sa pagsisikap na pigilan ang lahat, sinabihan ni Yoki si Shinichi na tumahimik at mahinang humikbi, alam niyang nasawi na ang kanyang asawa. Nang makita ito, napagtanto ni Shinichi na alam talaga ni Yoki na nasawi na si Nobuko, ngunit kinakaya lamang niya. Bagamat para maiwasan ang pagdagdag ng asin sa kanyang mga sugat, mahinahon niyang inilagay ang mga damit ni Yoki sa cabinet at tinanong ang receptionist kung saan ang pinakamalapit na hotel na maaari niyang puntahan. Nang malaman niyang ang pinakamalapit na hotel ay 300 metro ang layo, na wala sa saklaw ng detection ni Meiji, naghanap siya ng malapit para bantayan ang pumaslang sa kanyang ina at nakakita ng isang inn sa likod mismo ng ospital. Pagpasok niya, napagtanto niyang pinapatakbo ito ni Maki at ng kanyang ina, at agad siyang nag-check-in. Pagkatapos noon, tinitigan niya ang ospital at ipinaalala sa sarili na ituon ang pansin sa pagpapanatiling buhay ng kanyang ama habang hinahanap at tatapusin niya ang pumaslang sa kanyang ina. Nang gabing iyon, nagising si Meiji at sinabi kay Shinichi na sumailalim ito sa ilang malalaking pagbabago matapos maayos ang kanyang puso. Ipinaliwanag nito na mayroon na itong kahinaan at dapat itong matulog ng lubusan sa loob ng 4 na oras bawat araw, na nag-iiwan sa kanila sa malubhang panganib dahil sa panahong ito, hindi nito may-detect ang mga kaaway na alien. Kinabukasan, binilihan ni Shinichi si Yoki ng ilang mga gamit at inihatid ang mga ito sa kanya sa ospital. Pagkatapos noon, umupo siya sa bangkita sa labas upang bantayan ang pumaslang sa kanyang ina habang natutulog si Meiji, kung sakali. Di nagtagal, dumating si Maki, umupo sa tabi niya, at tinanong siya kung may kasintahan siya. Habang sasagot na sana si Shinichi, biglang nagising si Meiji at sinabi sa kanya na may isa pang alien na 300 metro ang layo sa dalampasigan. Pagkatapos ay tinanong ni Shinichi si Maki kung saan ang pinakamalapit na daan papunta sa dalampasigan. Nang sabihin niya ito sa kanya, tumakbo ito patungo sa lokasyon sa hindi makataong bilis. Nang sumusunod si Maki,
Tumalon siya sa isang 3 metrong taas na pader na parang isang superhero at agad na tumakbo patungo sa lokasyon ng mga alien parasite na may balak na pumaslang, para lamang matuklasan na hindi ito ang kanyang ina, kundi isang kakaibang malaki at iyakin na lalaki na nagngangalang Oda. Dahil sa pagkalito, agad na tinawag ni Shinichi si Meiji upang labanan si Oda. Ngunit matapos suriin ang kanyang katawan, sinabi ni Meiji kay Shinichi na mayroon pa ring utak na tao si Oda tulad ng mayroon siya. Sa pagkakataong ito, ang kanyang parasite ay naninirahan sa kanyang baba, hindi sa kanyang mga paa at kamay. Gayunpaman, ang parasite ni Oda ay lumaki mula sa kanyang baba, pumalit sa kanyang bibig, at nagsimulang umungal na parang isang baliw na gumagamit ng gamot, na ikinagulat ni Shinichi. Tungkol naman sa kanyang backstory, sinabi ni Oda kina Shinichi at Meiji na nakilala niya ang kanyang parasite sa gilid ng bangin noong araw na pinag-iisipan niyang magpakasawi matapos siyang iwan ng kanyang asawa. Dahil sa takot, nahulog siya sa bangin. Ngunit habang unti-unti siyang nalulunod, kinailangang iwasan ng kanyang parasito ang pagkain ng kanyang utak at manatili sa kanyang baba para lamang manatili siyang buhay. Matapos sabihin ang lahat ng iyon, laki at ginhawa ni Oda na sa wakas ay mayroon ng isang taong makakaintindi sa kanya. Pagkatapos ay hiniling niya kay Shinichi na ikwento sa kanya ang kwento sa likod ng kanyang kanang kamay. Ngunit ibinalik muna siya ni Shinichi sa bubong ng ospital upang ipagpatuloy ang kanyang pagbabantay bago sabihin sa kanya ang lahat. Nang marinig ang kwento ni Shinichi, agad na umiyak si Oda na parang isang nakakainis na rich kid, na labis na ikinadismaya ng kanyang parasito. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, sinabi niya kay Shinichi na nagtatrabaho siya sa isang hotel malapit sa ospital, muling umiyak, at nangakong tutulungan siyang bantayan ang kanyang kaaway. Nang gabing iyon, ginaising ni Meiji si Shinichi upang ikwento sa kanya ang tungkol sa superhuman na lakas na ipinakita niya kamakailan, lalo na simula noong pamamaraan ng pag-aayos ng puso. Nang tinitigan ito ni Shinichi ng may pagkalito, hinati ni Meiji ang sarili sa mas maliliit na malay na piraso at ipinaliwanag na sa panahon ng pamamaraan, nawala ang 30% ng sarili nito sa mga selula ni Shinichi. Bagamat walang malay ang parehong 30% na iyon, sinabi sa kanya ni Meiji na ito ay naisama na sa kanyang sistema ng sirkulasyon, na siyang dahilan ng kanyang biglaang hindi makataong lakas. Nang marinig ito, nag-hyperventilate si Shinichi dahil natatakot siyang baka makapasok sa utak niya ang maliliit na piraso ni Meiji at gawing halimaw siya. Habang sinasabi sa kanya ni Meiji na hindi ito maaaring mangyari, naalala ni Shinichi ang mga sandaling dapat sana siyang umiyak upang ipahayag ang kanyang kalungkutan sa pagkasawi ng kanyang ina, ngunit hindi niya nagawa, at sa wakas ay naunawaan niya kung bakit. Kinabukasan, habang papalapit sa kanya si Maki sa labas, tinanong siya ni Shinichi kung nakikita ba niya ito bilang isang normal na tao. Nang sabihin sa kanya ni Maki na nakikita niya, ngumiti si Shinichi at nanatiling tahimik, dahilan para magalit siya sa kanya dahil sa pagtatago ng kanyang emosyon. Pagkaalis niya, nakatanggap si Shinichi ng tawag mula kay Oda at nalaman niyang natunton na niya ang parasite ni Nobuko. Habang pinaplano ni Oda na patuloy na sundan siya, sinigawan siya ni Shinichi na tumakbo para sa buhay dahil tatapusin siya ng parasito. Agad na tumakbo si Oda at ang kanyang parasito papunta sa kalapit na kakahuyan. Habang papalapit si Shinichi sa kanila, napagod si Meiji. Ngunit habang unti-unti itong nakatulog, ginawa nitong karit ang kanang kamay ni Shinichi para may pagtanggol niya ang sarili habang natutulog ito at hinahangad ang swerte nito. Di nagtagal, dumating si Oda at ang kanyang parasito sa gilid ng bangin at hinintay ang pagpapakita ng alien parasite. Nang mangyari ito, agad nitong ginawang 4 na karit ang ulo nito at sinugod si Oda ng sunod-sunod na mabilis na pag-atake. Ngunit gumanti ang parasite ni Oda at hinaranggan ang lahat. Di nagtagal pagkatapos ng maikling paghinto, tinusok siya ng nanghihimasok sa puso at iniwan siyang halos sawi na. Di nagtagal, nagpakita si Shinichi na mukhang malungkot. Ngunit habang ipinapakita ng ali na nanghihimasok ang kanyang pagkagulat nang makitang buhay pa si Shinichi, isinuot ni Shinichi ang kanyang malaking tapang, kumuha ng posisyong panlaban, at hinamon siya sa isang laban. Nang salakayin siya ng alien na nanghihimasok sa napakabilis na bilis, likas na iniiwasan ni Shinichi ang lahat, na nag-iwan sa alien na nanghihimasok na nagulat. Habang nagpapatuloy ito, umatake ang mabilis na karit, hinaranggan sila ni Shinichi, na ngayon ay malinaw na silang nakikita, at nagpalit ng posisyon.
Nang sandaling iyon, nakita niya si Oda at ang kanyang parasito na walang malay at nagdurugo sa ilalim ng bangin at lalo pang nagalit. Sinugod niya ang nanghihimasok, iniwasan ang lahat ng kontra-atake nito, hiniwa ang tiyan nito, at naghintay ng isa pang pagkakataon na sumalakay. Nang makita niya ito, sinugod niya ang nanghihimasok, at hiniwa ang mga binti nito, na nagpatigil sa kanya. Gayunpaman, nang malapit na niya itong tapusin, nakita niya ang peklat sa dating kamay ng kanyang ina at nag-ambala. Nang makita ito, itinulak siya ng nanghihimasok pabalik at muling pinagaling ang mga nawawalang galame nito. Gayunpaman, habang tatapusin na siya nito, pinutol ng parasito ni Oda ang ulo nito mula sa likuran, hiniwa ang mga galame nito, at umakyat muli. Dahil sa wakas ay nagawa na ang kanyang paghihiganti, bumalik si Shinichi sa bahay tuluyan, nagpaalam kay Maki, at tumungo sa ospital. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Shinichi sa lungsod, isang ganap na kakaibang tao, at naglakad papunta sa paaralan kasama si Morano. Samantala, palihim na nakilala ni Tamiya ang isa pang intelektuwal na lalaking parasito na katulad niya na nagngangalang Shimada. Habang kumakain siya ng isang bangkay, sinabihan siya nito na pasukin ang paaralan ni Shinichi at bantayan ito hanggang sa mga anak ito. Sa ibang lugar, nakita ni Mitsuo si Kana na nakatitig sa larawan ni Shinichi sa bangkita at tinanong kung bakit niya gusto ang Papa P wannabe, ngunit hindi siya pinansin ni Kana at umalis. Pagkatapos ng klase, dinala ni Mitsuo si Shinichi sa parehong lugar kung saan niya ito pinahiya noon at tinanong siya kung natamaan na ba niya ang mga asset ni Kana. Bagamat gulat na gulat, mahinahong sinabi ni Shinichi ang totoo. Ngunit nang paalis na siya, hinawakan siya ni Mitsuo at sinugod. Matapos itong iwasan, binalaan ni Shinichi si Mitsuo na umatras dahil hindi na siya ang dating kawawang mahinang nilalang na binugbog niya noong nakaraan. Nang patuloy na umatake si Mitsuo, umiwas si Shinichi ng ilang segundo, pagkatapos ay hinawakan niya ang paa ni Mitsuo ng sipain na sana niya ito at itulak sa lupa. Nang mga panahong iyon, dumating si Morano na nag-aalala sa kanya, ngunit tiniyak ni Shinichi na maayos siya at naglakad pa uwi kasama niya. Habang nasa daan, nakatanggap si Morano ng malamig at nakakatakot na aura mula kay Shinichi at tinanong kung bakit siya ibang-iba sa mahiyain at mahinang Shinichi na nakasanayan niya. Upang maiwasan ang pagiging masyadong seryoso, nagbiro si Shinichi, tiniyak sa kanya na siya pa rin ang taong iyon at nagpatuloy sa paglalakad, na walang kamalay-malay na sinusundan siya ni Kana. Pagdating niya sa bahay, natagpuan ni Shinichi si Yoki na nalulunod sa alak at malamig na iminungkahi na kumuha ng tagalinis para tulungan siya dahil wala na sinubuko. Bagamat nabigla sa kung gaano kakalmado at walang pakialam na binanggit ni Shinichi ang pangalan ni Nobuko, sinabihan siya ni Yoki na magpatuloy. Kinabukasan, nakasalubong ni Shinichi si Morano at naglakad kasama niya papunta sa paaralan. Habang nasa daan, narinig ng kanyang kamakailang paglakas ng pandinig ang isang hayop na umuungal at humihingi ng tulong. Kaya, agad na tumakbo si Shinichi patungo sa pinagmumulan ng tunog, para lamang makita ang isang asong nadurog na naghihingalo sa gitna ng kalsada. Nang mapagtanto niyang huli na para tulungan ito, dinala ni Shinichi ang aso sa isang parke. Di nagtagal, dumating si Morano, natuwa na makita na nagmamalasakit pa rin si Shinichi sa mga hayop tulad ng dati. Gayunpaman, habang ipinapahayag niya ang kanyang ginhawa dahil dito, nasawi ang aso, at inihagis ito ni Shinichi sa basurahan. Natakot si Morano, lalo na't maayos na ililibing ng dating Shinichi ang aso. Ngunit nang sabihin sa kanya ni Shinichi na huwag masyadong mabahala sa isang hugis aso na karne, napagtanto niya na nagbago na ang kanyang Shinichi at tumakbo palayo habang umiiyak. Dahil dito, tinanong ni Shinichi si Meiji kung sa tingin nito ay nagbago na siya. At sinabi sa kanya ni Meiji na ang paraan ng paglalarawan niya sa aso ay parang isang bagay na sasabihin ng isang parasito. Nang mapagtanto niyang tama siya, inilibing pa rin ni Shinichi ang aso at nagpatuloy sa paglalakad papunta sa paaralan ng mag-isa. Ilang sandali pa, nakita niya si Morano sa pasilyo ng kanilang paaralan at sinubukang humingi ng tawad para sa kanina. Ngunit nang hindi siya pinansin ni Morano, nagpasya siyang bigyan ito ng kaunting espasyo. Hindi nagtagal, naramdaman ni Meiji ang isa pang passive alien parasite sa paaralan at agad na inalerto si Shinichi. Natakot, hinanap ito ni Shinichi sa isang hagdanan at tinanong kung ano ito at kung bakit ito naroon.
Sa halip na tumugon, ipinakilala ng nakakatakot na parasito ang kanyang sarili bilang si Shimada, sinabing gusto niyang maging kaibigan, at pagkatapos ay umalis para sa kanyang unang klase. Habang nagpa-practice sa gym, nakatagpo ni Shinichi si Shimada sa isang kanto at tinanong ito kung pinapunta siya ni Tamiya para tapusin siya. Bilang tugon, binigyan siya ni Shimada ng isang napakamalabong sagot, ngunit isinumpa sa kanyang mama na wala siyang balak na saktan ang sinuman sa kanyang social circle. Habang patuloy siyang umuungal tungkol sa pakikasama sa mga tao, biglang sumabad si Meiji, tinapos ang usapan at sinabihan si Shinichi na umalis. Nang makalayo na sila, tinanong ni Shinichi si Meiji kung bakit ganoon. Sinabi nito sa kanya na dahil matutulog ito at ayaw niyang malaman ni Shimada ang kahinaan nito, na nag-iwan kay Shinichi na gulat na gulat. Di nagtagal, nasa tabi ng bintana ng pasilyo si Shinichi na iniisip ang sinabi sa kanya ni Shimada tungkol sa pakikasama sa mga tao at paglulunod sa kanyang sarili sa kanyang galit sa mga parasito. Nang biglang sumulpat si Morano para magsalita ng hindi nag-iisip, aksidenteng napakunot ang noo ni Shinichi sa kanya, at ito ang ikinatakot niya. Samantala, kinukumbinsi ni Kana ang sarili na isa siyang psychic na nakakaramdam ng kanyang soulmate, na sa tingin niya ay si Shinichi. Ngunit nang sandaling maramdaman niya ang isang bagay na katulad ng kalikasan na naglalakad patungo sa kanya, lumingon siya at napagtanto na naramdaman niya si Shimada noon pa man. Agad siyang humingi ng paumanhin para sa kalituhan, ngunit agad na natanto ni Shimada ang kanyang kasanayan at sinubukang hilahin siya sa isang pribadong lugar para makausap siya. Mabuti na lang at malapit lang si Shinichi, kaya nilapitan niya sila at tinakot si Shimada palayo. Pagkatapos, nakita ni Kana si Morano na naglalakad sa likuran ni Shinichi at nilinlang si Shinichi na ihatid siya sa istasyon ng tren, na ikinainggit ni Morano. Habang papunta sila sa istasyon, binalaan ni Shinichi si Kana na huwag magtiwala sa kanyang mga kapangyarihan ng walang taros para hindi siya mapunta sa mga mapanganib na taong tulad niya, at sumang-ayon si Kana. Pagkalipas ng ilang araw, nakita ni Kana si Shimada na sumusunod sa kanya sa mga lansangan ng lungsod, natakot, at sinubukang tumakas, para lamang makasalubong si Mitsuo, na agad na napagtanto ang nangyayari. Kilala siya ni Kana, kaya nagmakaawa siya na huwag makialam, ngunit hindi siya pinansin ni Mitsuo at dinala si Shimada sa isang banyo sa isang kalapit na parke upang labanan siya nang hindi man lang namalayan na nakita sila ni Toshikawa. Doon, binatukan siya ni Shimada, binalaan siyang huwag nang lapitan siya ng ganoon at umalis. Habang palabas siya, nakita niya si Toshikawa na namumula habang minamasdan siya nito at hindi na lang siya pinansin. Kalaunan sa paaralan, nakita siya ng isa sa mga kaibigan ni Toshikawa na nagtatago ng isang larawan ni Shimada na iginuhit niya sa kanyang sketchbook noong nakaraang gabi at tinukso ito dahil sa pagkagusto niya dito. Nahihiya, mabilis na tinakpan ni Toshikawa ang drawing. Ngunit biglang nagsimulang magsalita ang babae tungkol sa kung gaano kagwapo si Shimada na parang peke ang mukha nito, na nag-iwan kay Toshikawa na medyo mausisa. Pagkatapos ng klase, dalawang detektib ang bumisita sa bahay ni Shinichi kasama ang kapatid ni Toshikawa na si Haruoki, bilang kanilang sketch artist upang makipag-usap kay Yoki. Pagkatapos ng mga pag-uusap, sinabi nila kay Yoki ang tungkol sa pagkakaroon ng mga parasito, humingi ng tawad sa pagkasawi ni Nobuko, ipinakita sa kanya ang isang tumpak na sketch ng isang generic na parasito, at binalaan siyang iwasang pag-usapan ang mga ito sa publiko upang maiwasan ang hysteria, na sinang-ayunan naman ni Yoki. Pagkatapos ng kanyang pakikipagkita sa mga detective, inanyayahan ni Yoki si Shinichi pababa at sinabi sa kanya ang buong katotohanan tungkol sa nangyari kay Nobuko. Sa kabila ng alam na niya, nanatiling tahimik lamang si Shinichi at nakinig. Samantala, umuwi si Toshikawa at nakita si Haruoki na natutulog at nakita ang kakaibang parasito na nakaguhit sa kanyang sketchbook. Habang kinukuha niya ito upang siyasatin, agad na nagising si Haruoki, kinuha ito, at binalaan siyang umatras. Pagkatapos humingi ng tawad, ipinakita sa kanya ni Toshikawa ang larawan ni Shimada, at tinanong kung may kakaiba sa kanyang mukha. Ngunit sinabi ni Haruoki na hindi siya maaaring humusga batay lamang sa isang larawan. Kinabukasan sa paaralan, sinundan ni Toshikawa si Shimada at napaatras sa takot nang makita niya itong inaayos ang mukha nito matapos itong tamaan ng baseball ng mabilis. Samantala, nakasalubong ni Shinichi si Morano sa hagdanan ng paaralan upang humingi ng tawad para sa isang araw.
Gayunpaman, bago pa man siya makapagsalita, ipinaalam sa kanya ni Meiji na inaakit ni Mitsuo at ng kanyang barkada si Shimada sa isang lugar para bugbugin siya, at balak ni Shimada na tapusin silang lahat. Dahil sa takot, iniwan ni Shinichi ang kanyang bag sa paaralan, at dumiretso sa lugar. Mabuti na lang at bago pa man hiwain ni Shimada ng malalaki ang mga katawan ni Mitsuo at ng kanyang barkada, dumating si Shinichi, umakyat sa 3 metrong taas na bakod, ginulat si Shimada, at tinawag siya. Hindi naapektuhan, ipinaliwanag ni Shimada na siya ang biktima rito, at hinamon si Shinichi sa isang away. Gayunpaman, upang maiwasan ang paglantad ng kanilang tunay na pagkatao, nangako si Shinichi na aasikasuhin ang iba pa at sinabihan si Shimada na umalis. Matapos sumunod si Shimada, bumaling siya sa pinuno ng grupo ni Mitsuo, si Yano, at binalaan itong huwag nang habulin muli si Shimada kung pinahahalagahan pa rin niya at ng kanyang mga kasamahan ang kanyang matigas ang ulo. Dahil dito, nilapitan ni Yano si Shinichi at sinubukang suntukin siya. Nang madaling harangan ito ni Shinichi, agad niyang napagtanto na matatalo siya at ang kanyang mga kasamahan kung lalabanan nila siya, kaya agad siyang umatras. Pagkatapos ng pagtatalo, bumalik si Shinichi sa paaralan kung saan niya nakita si Morano na hawak ang kanyang backpack. Nang kukunin na niya ito, dumating si Shimada, na nagudyok sa kanya na hilahin si Morano sa gilid upang protektahan ito kaagad. Matapos galit na iwasan si Shimada, bumalik sa normal si Shinichi at sinabi kay Morano, na nagtanong kung ano ang problema, na si Shimada ay isang kakilakilabot na dumi ng aso. Nang marinig ito, sinabihan siya ni Morano na itigil na lang ang pagpapanggap na parang si Shinichi na minsan niyang minahal. Naguguluhan, sinubukan ni Shinichi na kumbensihin siyang muli na siya ay pareho, ngunit nang hindi pa rin maniwala si Morano, sinigawan niya ito na tumahimik at itinaboy siya. Kinabukasan ng gabi, gumugol si Toshikawa ng ilang oras sa pagsubaybay kay Shimada at natakot nang mahuli niya itong binabago ang hugis ng mukha nito sa iba't ibang pagkakakilanlan. Pag-uwi niya, tinanong niya si Haruoki kung paano ang tungkol sa pangit na halimaw na nakita niya sa sketchbook nito noong isang gabi, at kung paano sinabi sa kanya ni Haruoki ang lahat ng alam ng mga awtoridad tungkol dito, kabilang ang pagiging kanibal nito. Nang marinig ito, nagpunta si Toshikawa sa kwarto ng nanginginig, at sinubukang kumbensihin ang sarili na ang kanyang Shimada ay hindi maaaring isang halimaw na kumakain ng tao. Upang kumpirmahin ang kanyang mga hinala, nag-ayos siya ng isang pagpupulong kay Shimada sa isang madilim na silid-aralan sa paaralan kinabukasan at binigyan ang sarili ng isang bote ng malakas na asido. Nang dumating si Shimada, isiniwalat niya ang lahat ng nakita niyang ginawa nito at tinanong kung ito ba ay tunay na isang halimaw na kumakain ng tao na nagbabago ng hugis. Nang marinig ito, natigilan si Shimada at tinanong si Toshikawa kung may nasabi na ba siya tungkol sa kanya. Nang sabihin niyang wala pa, ginawa niyang tunay na halimaw ang ulo niya sa pagtatangkang patahimikin siya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Meiji ang balak ni Shimada na pumaslang at sinabi kay Shinichi. Galit na galit, nag-amok si Shinichi sa klase, na ikinagulat ng lahat at sumugod upang harapin si Shimada. Samantala, mapaglarong inatake ni Shimada si Toshikawa at idiniin siya sa isang mesa. Sa desperasyon, hinagisan niya siya ng isang bote ng asido, ngunit casual niya itong binasag, na binuhusan ng tubig ang ulo ng parasito nito. Agad itong nagsimulang magliyab ngunit habang siya ay nakakaramdam sa sakit, nakatakas si Toshikawa sa isang bintana at gumalaw sa gilid. Hindi nagtagal, nakita siya ng isang grupo ng mga estudyante sa gym na nakakapit sa ikatlong palapag. Habang nanonood sila, inilabas ni Shimada ang isang galami palabas ng bintana, nakita siya, at umatake. Ngunit tumalon si Toshikawa at nahulog sa isang puno, na siyang pumutol sa kanyang pagkahulog. Habang nagmamadali ang mga estudyante para tulungan siya, napagtanto ni Shimada na hindi na niya maibalik sa normal ang kanyang ulo, at nagsimulang magpanik. Kasabay nito, nagsimulang magkaroon ng mga problema si Meiji sa pagsubaybay kay Shimada dahil sa kanyang baluktot na ulo at pag-iisip at nalito. Habang inaayos niya ang problema, 2 estudyante sa gym ang lumapit kay Shimada kasama ang isang guro. Ngunit naging mapanlin lang si Shimada, hiniwa ang mga ito bilang swish kebab, at patuloy na hinahanap ang kanyang susunod na biktima. Hindi nagtagal, nakita ng 2 guro at isang estudyante ang pagpaslang, nataranta, ipinaalam sa punong guro, at agad na pinauwi ang bawat estudyante sa paaralan ng walang anumang babala.
Bagamat sumang-ayon si Shinichi sa paglikas, nang malaman niya mula sa mga guro na nakulong pa rin ang klase ni Morano sa loob, tumalon siya pabalik sa loob ng gusali at agad na tumakbo pataas. Di nagtagal, nakatakas ang ilang estudyante mula sa klase ni Morano. Ngunit nang hindi siya makita ni Shinichi sa kanila, nataranta siya. Dahil dito, sinabi ni Meiji sa kanya na si Shimada ay nasa ikatlong palapag. Ngunit nang makarating si Shinichi doon, nakakita siya ng isang pasilyo na puno ng mga bangkay at dugo at agad na nasiraan ng bait, dahil sa takot na pinaslang na si Morano. Dahil sa mga selda ni Meiji, mabilis niyang nabawi ang kontrol, sinuri ang isang kalapit na katawan ng babae, at nakahinga ng maluwag nang mapagtanto niyang hindi ito ang babae. Pagkatapos ay pinahusay niya ang kanyang pandinig, kinuha ang 3 taong humihikbi sa malapit, at sinundan sila sa isang sulok, kung saan niya natagpuan si Morano kasama ang 2 pang estudyante. Agad na sumugod si Shinichi upang tumulong, ngunit dahil masyadong mahina si Morano para maglakad. Sinabihan niya silang sundan siya sa landas kung saan pinaslang ang iba pa. Dahil sa takot na baka siya ang halimaw, tumakbo ang 2 lalaki, ngunit paglabas nila sa sulok, pinagpira-piraso sila ni Shimada. Nang makita ito, binuhat ni Shinichi si Morano at tumakbo papasok sa isang silid-aralan na may maayos na bintana. Nang makita niya si Shimada na papalapit sa kanila, tumalon siya palabas ng bintana at patuloy na tumakbo hanggang sa may hatid niya si Morano sa isang ligtas na lugar. Nang dumating ang mga pulis at mga serbisyong pang-emerhensya, isinuko ni Shinichi si Morano sa kanila, nagtago sa isang lugar ng palihim, at hiniling kay Meiji na tulungan siyang sirain si Shimada. Dahil sa pakiramdam na siya ang may kasalanan sa hindi niya pagpigil sa kanya ng mas maaga, sinabihan siya ni Meiji na hayaan na lang ang mga pulis ang humawak nito. Gayunpaman, nang maabyutan ng mga pulis si Shimada sa loob ng paaralan, pinaslang niya ang ilan sa kanila, na napilitan ang iba na magpaputok ng malakas. Matapos silang tapusin lahat, sumuray-suray na umakyat si Shimada sa bubong ng paaralan upang makatakas. Para maiwasan iyon, kumuha si Shinichi ng isang maliit na bato, umakyat sa bubong na 300 metro ang layo, at sa tulong ni Meiji, tinamaan niya ng bato ang puso ni Shimada ng may tumpak na katumpakan, na agad niyang ikinasawi. Isang linggo pagkatapos ng insidente, ang punong inspektor ng puwersa ng pulisya, si Yamato, ay nagpulong kasama ang mga opisyal ng gobyerno upang talakayin ang mga susunod na hakbang. Habang ang ilan ay nagmumungkahi na sabihin nila sa publiko ang tungkol sa mga parasito, ang iba ay tumutol dito. Pagkatapos, hiniling ni Yamato ang atensyon ng lahat at iminungkahi na turuan nila ang publiko kung paano makilala ang pagkakaiba ng mga tao at mga parasito nang hindi ibinubunyag ang kanilang pag-iral. Nalilito, ang iba ay nagtanong kung paano nila magagawa iyon. Kaya, tinawag ni Yamato ang kanyang kasamahan, si Dr. Yui, upang magpaliwanag. Sa mga sumunod na ilang minuto, tinalakay ni Yui ang pisyolohiya at anatomiya ng mga bangkay ng parasito na kanilang nakolekta sa ngayon. Pagkatapos, isiniwalat niya na ang pinakamadaling paraan upang makilala ang isang parasito mula sa isang tao ay ang pagbunot ng isang hibla ng buhok at pagmasdan ito. Kung ang buhok ay mananatiling hindi gumagalaw, ang tao ay tao. Ngunit kung ito ay sumuri at gumalaw, ang tao ay isang parasito, na nag-iiwan ng opisyal na pagkabigla. Pagkalipas ng ilang araw, muling nagbukas ang paaralan ni Shinichi. Isang umaga habang papunta sa paaralan, nakatagpo niya si Morano, na nagpasalamat sa pagliligtas sa kanya, at nagkasundo ang dalawa. Nang gabing iyon, habang nananaginip, natagpuan ni Kana ang kanyang sarili sa isang pulang parang ng mga bulaklak na napapalibutan ng mga parasito. Nang malapit na nila siyang kainin, dumating ang kanyang prinsipe na kaakit-akit na si Shinichi sakay ng isang puting kumikinang na parasite unicorn mula sa Shapey at pinaslang ang mga parasito gamit ang isang parasite side na nakausli sa kanyang braso, na nagligtas sa kanya. Pagkatapos, inalis ng dalawa ang kanilang mga damit sa kung anong dahilan, at kinarga siya ni Shinichi. Gayunpaman, nang malapit na silang maghalikan, nagising si Kana at napagtanto na si Shinichi ang talagang nagpapabaliw sa kanya. Nang umagang iyon, sinundan niya si Shinichi habang papunta ito sa paaralan at sinubukang hilahin ang isang hibla ng buhok nito mula sa likuran. Gayunpaman, pinigilan siya ni Shinichi at magalang na pinatanggal ang hibla. Matapos gawin ito at kumpirmahin na tao si Shinichi, itinago ni Kana ang hibla,
nagpatuloy sa paglalakad, at tinanong si Shinichi kung alam na ba nito na isang assassin si Shimada. Bago sumagot, naisip ni Shinichi na sabihin sa kanya ang lahat, ngunit binalaan siya ni Meiji laban doon dahil hindi pa nila mapagkakatiwalaan si Kana. Nang mapagtanto na tama ito, binalaan ni Shinichi si Kana na lumayo sa sinumang maramdaman niya, dahil sa takot na baka makasalubong niya ang isang halimaw, ngunit hindi siya sineryoso ni Kana. Dahil sa pagkadismaya, dahan-dahan niya itong itinulak sa isang bakod at binalaan muli. Ngunit nang mapagtanto niyang tinatakot lamang niya ito, humingi siya ng tawad at umalis. Di nagtagal, dinala ni Morano si Kana sa tabi upang pag-usapan si Shinichi. Tinanong niya kung may napansin ba siyang kakaiba, ngunit inamin ni Kana na hindi niya ito lubos na kilala para sabihin. Gayunpaman, sinabi niya kay Morano na gusto niya ang mabangis na panig ni Shinichi. Dagdag pa niya na dapat lampasan ni Morano ang anumang bumabagabag sa kanya kung ayaw niyang mawala si Shinichi at pagkatapos ay umalis matapos mapagtanto na may pagkakataon pa siya. Samantala, dalawang parasito ang dumating sa isang ligtas na bahay ng Yakuza at ang mas malakas ay lumapit sa gwardya ng Yakuza na agad na nagsimulang tumahol sa kanya upang umalis. Dahil sa inis, inihampas niya ang ulo ng gwardya sa pader, na agad na tinapos ang kanyang buhay. Pagkatapos ay pumasok siya sa bahay at sinimulan ang kanyang pagpaslang. Lumaban ang mga lalaki ng Yakuza gamit ang kanilang mga baril at espada, ngunit ang walang kabuluhang parasito ay sinira, tinusok, winasak, binasag, at hiniwa silang lahat na parang bula. Sa isang punto, isa sa kanila ang naglubog ng kanyang espada sa kanyang braso, ngunit itinulak ito ng parasito palabas, tinusok siya sa ulo, at pinaslang ang iba ng walang abala. Nang matapos siya, lumabas siya sa karamihan ng tao na nagtitipon sa pasukan, naliligo sa dugo, at tumakbo palayo. 3 tao ang agad na humabol sa kanya, ngunit ang parasito ay nagtago, palihim na dinukot ang isa sa kanila, at ginamit ang lalaking iyon bilang kanyang bagong host. Nang hapong iyon, nang marinig ni Shinichi ang balita mula kina Toshikawa at Morano, napaisip siya kung sino or ano ang maaaring gumawa nito dahil alam niyang sigurado na ang mga parasito ay pumapaslang pa rin para sa kalibangan. Pagkalipas ng ilang araw, nakipagkita si Shinichi kay Morano para sa isang weekend date at nanood ng sine kasama ito. Pagkatapos, nagpahinga sila sa isang kafe at tinalakay ni Morano ang kakaibang mga panaginip na nananaginip pa rin siya tungkol sa insidente kay Shimada. Dito, gumawa si Shinichi ng isang nakakakilabot na biro tungkol sa karne na ikinagulat ni Morano at naging mahirap ang kanilang pag-uusap. Pagkatapos ng maikling katahimikan, umalis si Shinichi sa kafe at naglakad-lakad kay Morano. Ilang sandali pa, nang umupo sila para magpahinga, isang ina na naglalakad sa harap nila ang sumalpok sa kanyang anak na lalaki dahil sa hindi paggalang sa kanya. Ngunit nang malapit na niya itong pahirapan, huminto siya at umalis. Nang makita ito, naalala ni Shinichi ang kanyang ina at nagsimulang mag-hyperventilate. Nang mapansin ni Morano at tinanong siya kung ano ang problema, pinakalma niya ang sarili, agad na bumalik sa normal, at nagpatuloy sa pagsasalita dito. Nang gabing iyon, habang pauwi sila, sa wakas ay hinalikan ni Shinichi si Morano sa unang pagkakataon at iniwan siyang walang kamalay-malay na nakita ni Kana ang buong pangyayari. Nang gabing iyon, habang dinudurog ang puso ni Kana sa kanilang halikan, tinawagan niya si Shinichi at hiniling na magkita sila sa isang lugar sa huling pagkakataon. Kinabukasan, maagang dumating si Shinichi sa kanilang tagpuan. Ngunit habang hinihintay niya si Kana, naramdaman ni Meiji ang 8 alien parasites sa malapit at sinabi kay Shinichi. Gulat na gulat, sinundan sila ng dalawa sa isang kalapit na street rally, para lamang mapagtanto na ang lalaking nagtatalumpati at tumatakbo para sa pagkaalkalde, si Hirokawa, ay isang parasito, at ang 7 pa ay kanyang mga alipores at bodyguard. Habang pinagmamasdan sila ni Shinichi, nakita siya ng isa sa mga parasito, ngunit hindi niya ito pinansin. Gayunpaman, nang paalis na si Shinichi, biglang dumating si Kana para sa kanilang pagpupulong. Pagkalipas ng ilang araw, sinubukan ni Shinichi at Meiji na alamin kung bakit tumatakbo ang isang parasito para sa pagkaalkalde. Pagkatapos ng ilang pag-uusap, napagpasyahan nila na si Hirokawa ay dapat na nagsisikap na makakuha ng kanlungan at mapagkukunan ng pagkain para sa iba pang mga parasito, na masama para sa sangkatauhan.
Para sa karagdagang pagsisiyasat, sumakay si Shinichi ng bus papunta sa gusali ng tanggapan ng mga parasito upang malaman kung gaano karaming mga parasito ang nakatambay sa paligid. Habang naroon sila, nakita nila si Kana sa paligid ng bloke. Kaya dinala siya ni Shinichi sa parke at binalaan siyang lumayo sa anumang nararamdaman niya tuwing magsisimulang muli ang kanyang mga pandama. Sa kasamaang palad, habang sasagot na si Kana, sumulpot si Mitsuo mula sa likuran at sinabi kay Kana na gusto niya itong makausap. Nang marinig ito, agad na tumigil si Shinichi sa pagsasalita, sinabihan siyang magkita sila mamaya para sa isang seryosong pag-uusap, at umalis. Pag-uwi niya, binalaan siya ni Meiji na huwag gagawa ng anumang bagay na maaaring makapinsala dito, kahit habang natutulog, dahil kung hindi ay hihiway nito ang mga malalapit sa kanya, simula kay Kana. Kinabukasan, nakipagkita si Shinichi kay Kana sa isang inabandonang pabrika, inihampas ang kanyang kamay sa dingding upang matiyak na natutulog si Meiji, at pagkatapos ay sinabi sa kanya ang buong katotohanan tungkol sa mga parasito, kasama na ang kanyang sarili at si Meiji. Gayunpaman, nang matapos siya, si Kana, na ang mga selula ng utak ay tumigil na sa paggana, ay tumangging maniwala sa kanya, at humingi ng patunay. Nang sabihin sa kanya ni Shinichi na hindi niya maipapakita sa kanya dahil natutulog si Meiji, kinumpirma ni Kana sa kanyang sarili na kinamumuhian siya ni Shinichi at gusto siyang alisin, pagkatapos ay tumalikod upang umalis. Bigla, tumalikod siya, kinumpirma kay Shinichi na nabuo na niya ang kakayahang makilala siya mula sa iba pang mga halimaw, at pagkatapos ay pinapangako niya na ipapakita sa kanya si Meiji. Nang gabing iyon, nalaman ni Shinichi at Meiji na nanalo si Hirokawa sa halalan at ngayon ay alkalde na. At nag-alala si Shinichi para sa kaligtasan ni Kana. Kinabukasan, nakita ni Kana si Shinichi na naglalakad at nakikipag-usap kay Morano, nagselos, at desperadong naglabas ng mga pheromone, kaya napansin at tiningnan siya ni Shinichi, ngunit wala itong saysay. Kinabukasan, sinabi ni Meiji kay Shinichi na naramdaman nito na naglalabas si Kana ng mahinang parasitic ping na maaaring magtulak sa iba pang mga parasito papunta sa kanya. Nang marinig ito, nataranta sandali si Shinichi, nagpasalamat kay Meiji sa pagsasabi sa kanya, at inamin na sinubukan na niyang sabihin kay Kana ang tungkol sa kanilang pag-iral, ngunit hindi siya pinaniwalaan nito. Bago pa makasagot si Meiji, hiniling ni Shinichi dito na tulungan siyang patunayan ang katotohanan kay Kana, at pumayag si Meiji. Kinabukasan, binisita ni Shinichi ang istasyon ng tren at tinawagan si Kana para magkita, ngunit sa hindi malamang dahilan, dumiretso ito sa voicemail. Habang unti-unting umuulan ng nyebe, nilisan ni Kana ang kanyang kwarto at telepono matapos makaramdam ng isa na namang wavelength ni Shinichi at agad itong sinundan patungo sa abandonadong gusali kung saan sila nagkita noon, umaasang makita siya roon. Sa kasamaang palad, pagdating niya, nakakita siya ng isa pang parasito na kumakain ng bangkay at nataranta. Nang makita siya ng parasito, tumigil ito sa pagkain at hiniwa ang kaliwang braso niya. Ngunit habang papalapit ito sa kanya, dumating si Shinichi. Nang makita siya, agad na tumakbo si Kana patungo sa kanyang prinsipe. Ngunit bago pa niya ito maabot, tinusok ng parasito ang isang butas sa kanyang katawan. Sa galit, sinira ni Shinichi ang puso ng parasito. Ngunit nakalulungkot, huli na ang lahat dahil kalaunan ay nasawi si Kana sa kanyang mga bisig. Pagkalipas ng ilang araw, pagkatapos ng isang libing, naglakad-lakad si Shinichi para linawin ang kanyang isipan. Habang ginagawa niya ito, nilapitan siya ni Mitsuo at sinuntok dahil sa pagiging kalmado, kahit na matapos siyang mapanood na mapaslang. Gayunpaman, tinambo siya ni Shinichi sa isang suntok at umalis, seryosong nag-aalala na malapit na niyang mawala ang lahat ng kanyang pagkatao. Pagkalipas ng ilang araw, nagkita-kita si Hirokawa at ang kanyang mga kapwa parasito kasama si Tamiya sa isang lihim na silid upang pag-usapan ang kasunod ng insidente sa pagitan ni Kana at ng isa sa kanila. Habang marami ang nagpapasya na ang parasito na pumaslang kay Kana ay karapat-dapat na tapusin dahil sa pagsuway sa kanilang mga bagong patakaran sa pagpapakain, mas nag-aalala si Hirokawa tungkol sa tao or bagay na pumaslang mismo sa parasito. Habang nahihirapan silang malaman kung sino, naghanda si Tamiya ng isang presentasyon at ipinakilala si Shinichi kasama ang kanyang symbiote kay Meiji bilang kanilang babantayan. Nang makita ito, iminungkahi ni Hirokawa na tapusin nila siya agad,
ngunit hinikayat siya ni Tamiya na hayaan muna siyang tapusin ang pagsisiyasat sa kanya. Pagkatapos ng pagpupulong, bumalik si Tamiya sa kanyang apartment, nakita ang kanyang bagong silang na sanggol na umiiyak ng malakas sa mga kamay ng yaya nito, at pinatahimik ito gamit ang kanyang boses, na nag-iwan sa yaya na gulat na gulat. Habang paalis siya ng may matinding takot, nakatanggap si Tamiya ng tawag mula sa pribadong investigador na kinuha niya kanina para imbestigahan si Shinichi, si Shiro, at nalaman niyang wala pa siyang nakitang kapaki-pakinabang. Dahil dito, hinimok niya itong ipagpatuloy ang pagsisiyasat, ibinaba ang telepono, at nagpas siyang umupa ng ilang mga tulisan upang itulak si Shinichi sa kanyang limitasyon at pilitin ang isang reaksyon. Kinabukasan, nagsama-sama ang mga tulisan na iyon laban kay Shinichi sa isang liblib na lugar, ngunit madali niya silang nabugbog at nalaman niyang may isang babae na kumuha sa kanila, hindi alam na pinapanood at nire-record siya ni Shiro sa malapit. Ilang sandali pa, sa gate ng kanilang paaralan, nilapitan ni Toshikawa si Morano, sinabi sa kanya na si Shinichi talaga ang unang nakakita sa bangkay ni Kana, at ipinahayag ang kanyang pag-aalala sa kung gaano ito kakalma at normal pagkatapos lamang ng ilang araw na panonood sa kanya na nagdurugo hanggang sa masawi. Di nagtagal, dumating si Shinichi para makita ang kanyang babae. Nang makita siya, tumakbo palayo si Toshikawa at si Morano, natakot sa kakaibang kilos ni Shinichi, ay umiwas na hawakan siya at umalis na rin. Nang hapong iyon, nakipagkita si Tamiya kay Shiro sa isang kafe, pinanood ang recording ng kanyang laban at pagkatapos ay tinanong kung may napansin ba siyang kakaiba sa kanang kamay ni Shinichi. Nang tumanggi si Shiro, napagtanto ni Tamiya na may iba pang nangyari para maging ganoon kalakas si Shinichi. Pagsapit ng gabi, pinag-isipan ni Shinichi ang reaksyon ni Morano sa kanya kaninang umaga habang nagbabrowse si Meiji sa internet at nagreklamo na ang kawalan niya ng kakayahang umiyak or magpahayag ng kalungkutan ang nagtutulak sa pagitan nila. Nang sabihin sa kanya ni Meiji na kalimutan na ito, tumigil si Shinichi sa pagrereklamo, humingi ng pahintulot kay Yoki na umalis, at bumalik sa gusali kung saan pinaslang si Kana sa pagtatangkang alalahanin ang naramdaman niya noong nasawi ito. Hindi pa rin alam na sinusundan siya ni Shiro sa buong panahon. Habang naglalakad siya sa gusali at ipinapaliwanag ang kanyang mga iniisip kay Meiji, nakita ni Shiro, na siyang nagre-record ng mga ito sa buong oras, si Meiji sa kanyang camcorder at nataranta. Sa sandaling iyon, napansin din siya ni Meiji at agad na tinangka siyang tapusin. Ngunit hinayla ito ni Shinichi pabalik at sinigawan si Shiro na tumakbo palayo. Habang tumatakbo si Shiro patungo sa gate, humiwalay si Meiji kay Shinichi at hiniwa ang kamay ni Shiro, ngunit napakaliit nito para tapusin siya at bumalik sa katawan ni Shinichi. Pagkatapos ay sinubukan nitong pilitin siyang habulin si Shiro, ngunit tumanggi si Shinichi at nagpumiglas laban dito hanggang sa sumuko ito. Kinabukasan, siniyasat ni na Shinichi at Meiji ang camcorder ni Shiro at nalaman nilang matagal na niya silang sinusundan. Dahil wala silang masyadong alam tungkol kay Shiro, pumasok si Shinichi sa paaralan, nag-aalala na baka hanapin siya ng gobyerno at ilantad siya, at nabalisa sa klase. Nang tawagin siya ng kanyang guro dahil sa pagiging matamlay, kinuha ni Shinichi ang kanyang bag at umuwi, na ikinagulat ng lahat ng naroon. Tahimik siyang nataranta at nagtaka kung sinusundan pa rin sila ni Shiro. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang matalas na pandinig upang malaman na malapit pa rin si Shiro. Ngunit nang sumugod siya sa kanyang bintana upang kausapin ito, tumakas si Shiro. Nang gabing iyon, nakipagkita si Shinichi kay Morano sa parke upang pag-usapan at sabihin sa kanya ang lahat. Pagkatapos ng ilang maikling pag-uusap, binatikos ni Morano si Shinichi dahil sa pagiging maamo at pagkukulong ng lahat kahit alam niyang mapagkakatiwalaan niya ito. Nang marinig ito, naisip ni Shinichi na sabihin sa kanya ang lahat, ngunit agad na nagising si Meiji, na nagudyok sa kanya na tumigil upang hindi siya mapaslang nito. Dahil sa inis, tinalikuran siya ni Morano at sinabi sa kanya na hindi siya kakausapin kung hindi siya magbubukas sa kanya. Sa una, natarante si Shinichi at natakot na mawawala sa kanya ang pag-ibig ng kanyang buhay. Ngunit kalaunan ay kumalma siya, tiniyak sa kanya na maayos siya at pinanood siyang lumayo. Nang gabing iyon, pag-uwi niya, sinabi ni Shinichi kay Meiji na nakita niya si Shiro na nagbabantay sa kanilang bahay ng hapong iyon, ngunit hindi niya sinabi kay Meiji ng mas maaga para hindi na siya nito muling tangkaing tapusin.
Nang marinig ito, sinabi ni Meiji kay Shinichi na nagbago na ang isip nito tungkol sa pagpaslang kay Shiro, matapos makita kung gaano katindi ang pagkaayaw ni Shinichi sa pagpaslang ng mga tao, at nagpa siya silang makipagtulungan sa kanilang tanging kakampi, si Oda, upang imbestigahan ang mga taong kumuha kay Shiro. Kinabukasan, pinalakbay ni Shinichi si Oda mula sa kanayunan pababa sa kanyang lungsod, sinalubong siya sa istasyon ng tren, at nakipagkwentuhan sa kanya. Pagkatapos, dinala niya si Oda sa isang bubong, ikinwento ang lahat tungkol kay Shiro at sa taong pinaghihinalaan nilang kumuha sa kanya, at ipinakita ni Meiji at ng kanyang parasito ang mukha ni Shiro. Samantala, nakipagkita si Shiro kay Tamiya sa kanilang karaniwang tagpuan at nagsimulang magayos na parang baliw habang ikinukwento niya ang nakita niya noong isang gabi. Matapos siyang pakalmayan, nagbayad si Tamiya at pagkatapos ay agad siyang pinaalis sa trabaho, ngunit tumanggi si Shiro na ituloy ang kaso habang sumisigaw siya at hiniling kay Tamiya na sabihin sa kanya kung sino talaga siya. Hindi lang siya pinansin ni Tamiya at umalis, ngunit habang sinusubukan ni Shiro na sundan siya, natisod siya at natamba. Ilang sandali pa, nang makauwi siya, nakaramdam si Tamiya ng natural na pagnanais na tumawa, nakakaiba dahil hindi pa niya ito naramdaman noon. Nang mapagtanto na maaaring dahil ito sa pagkatumba ni Shiro, pinakawalan niya ito at nagsimulang tumawa na parang si Pennywise. Kinabukasan, nilinlang ni Shinichi si Shiro, na patuloy pa ring sumusunod sa kanya, upang sundan siya sa isang sulok. Pagkatapos ay dinakip niya ito at pinapanta sila ni Oda sa iisang abandonadong gusali. Doon, ikinwento sa kanya ni Shinichi ang lahat tungkol sa mga parasito at sa kanyang pag-iral habang si Oda ay nakatayo lamang sa tabi nila, mukhang nag-iinit at nagkakaroon ng negatibong aura. Pagkatapos ng mahabang kwento, hinimok ni Shinichi si Shiro na manahimik na lamang. Ngunit dahil literal na may IQ na mababa si Shiro, umirap siya at hiniling kay Shinichi na isuko ang kanyang sarili bilang isang daga ng laboratorio upang tulungan ang sangkatauhan. Dahil sa inis, lumabas si Meiji kasama ang parasito ni Oda, tinakot siya, at hiniling ang simpatiya ni Shiro sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya ng lahat ng pinagdaanan ni Shinichi sa kanyang maikling buhay, na tila kakaiba para kay Shinichi dahil medyo emosyonal ang tunog nito. Nang matapos ito, muling hiniling ni Meiji kay Shiro na ibunyag ang pagkakakilanlan ng kanyang kliyente. Nang tumanggi si Shiro, tiniyak nila sa kanya na kung ang pangalan ng kliyente ay Tamiya or katulad nito, isa siyang parasito, na ikinagulat ni Shiro. Nang gabing iyon, tinawagan ni Tamiya si Shinichi, ginulat siya, at hiniling na magkita kinabukasan sa rooftop ng isang gusali ng unibersidad. Kinabukasan, pagdating nila sa unibersidad, nakita si Tamiya sa loob, nakikinig kasama ang kanyang sanggol sa lektura ng isang propesor tungkol sa altruismo at ang kaugnayan nito sa DNA ng tao. Pagkatapos ng lektura, kinarga niya ang kanyang sanggol, nakipagkita kay Shinichi sa rooftop, napansin ang pagbabago ng personalidad nito, at tinanong si Shinichi kung paano niya nagawang makihalubilo sa mga selula ni Meiji. Sa halip na sumagot, tinanong ni Shinichi kung ano ang kanilang pinaplano sa pamamagitan ng pagpili ng isang halimaw bilang alkalde. Bagamat inaangkin ni Tamiya na hindi niya alam, sinabi niya kay Shinichi na ang malaking plano ay ang mamuhay kasama ang mga tao. Sawang-sawa na sa pakikinig sa parehong kalokohan, ipinaalala ni Shinichi sa kanya na sinabi niya sa kanya ang parehong bagay bago siya nagkagulo at idinagdag na mayroon siyang mga dahilan para kamuhian ang mga parasito magpakailanman. Napansin ang galit sa kanyang mukha, nalaman ni Tamiya na ang ina ni Shinichi ay pinaslang ng isa sa kanila at nagsimulang tumawa na parang isang walang pakiramdam na talunan. Galit na galit si Shinichi, at nanumpa na tatapusin niya si Tamiya doon mismo, ngunit ang walang kwentang ina ay nagbanta na gagamitin ang kanyang sanggol bilang panangga upang protektahan ang kanyang sarili kung sakaling mangyari iyon. Habang nakatitig si Shinichi sa kanyang sawimpalad na lungkot, dumating ang dalawang estudyante. Kaya agad na umalis si Tamiya. Kaagad pagkatapos, bumaba si Shinichi sa gusali, nataranta, at patuloy na tumatakbo hanggang sa tuluyan siyang kumalma. Pagkalipas ng ilang araw, isa sa mga tauhan ni Shiro na naka-duty ang nakakita ng isang parasito na humihila ng isang babae sa mga kalye gamit ang riz nito at sinundan nito at ang babae sa isang garahe sa basement, para lamang makita ang parasito na kumakain ng kanyang bangkay. Ilang sandali lamang ang lumipas. Dahil sa takot, ang kawawang lalaki ay sumigaw ng buong lakas,
Ngunit ito ay nagpaalala sa parasito, na agad siyang sinakal at ginawa siyang panghimagas. Pagkalipas ng ilang sandali, nakipagkita si Shiro kay Shinichi, ikinwento sa kanya ang tungkol sa kanyang tauhan, at dinala siya sa gusali kung saan siya huling narinig. Nang masuri at matiyak na walang mga parasito sa malapit, sina Shinichi at Shiro ay pumasok sa basement upang mag-imbestiga. Habang ginagawa ito, biglang naramdaman ni Meiji na may isa pang parasito na papalapit sa parehong silong dala ang susunod nitong tanghalian. Kaya, binalaan nito sina Shiro at Shinichi na magtago. Nang sa wakas ay dumating ang parasito dala ang tanghalian nito, naramdaman nito sina Shinichi at Meiji na nagtatago sa likod ng isang kalapit na haligi, ngunit hindi sila pinansin, hindi ito inisip, at nag-focus sa paghahanda ng pagkain nito. Nang sandaling iyon, ipinakita ni Shinichi ang kanyang sarili, ganap na hindi pinansin si Shiro habang kinukunan niya ang engkwentro at sinigawan ang babae na tumakas. Sa kasamaang palad, bago pa siya makalayo, pinaslang siya ng parasito at inatake sila. Dahil walang oras para mag-isip, pinaiwas ni Meiji si Shinichi sa mga mabilis na pag-atake ng karit ng parasito nang hindi gumaganti. Pagkatapos, nag-usbong ito ng dalawang talim ng sarili nito at nag-focus sa pagharang at pag-atake laban sa kanila hanggat maaari. Sa loob ng ilang segundo, hiniwa nito ang katawan at binti ng halimaw. Ngunit nang patuloy na lumaban ang nilalang, hiniwa ni Meiji ang buong katawan nito sa kalahati, na pinaslang ito. Pagkatapos, humingi ng tawad si Shinichi sa babae dahil sa hindi niya pagliligtas sa kanya. Ngunit sinabi sa kanya ni Meiji na luto na sila dahil ang pagpaslang sa isang parasito sa isa sa mga lugar na pinapakain ni Hirokawa ay isang kilos ng digmaan laban sa kanila, na nangangahulugang mas marami pang darating. Gayunpaman, tiningnan ni Shinichi si Shiro, na abala sa pagsusuka ng kanyang mga bituka, dinala siya sa isang bangko sa labas, at sinubukang kumbensihin siyang ibigay ang tape at lahat ng ebidensyang nakalap niya sa isang tunay na detective. Nang marinig ito, agad na nakipagtalo si Meiji sa kanya na tumigil sa pagiging walang isip. Ngunit nang sandaling iyon, sumuko si Shiro, isinuko ang memory card ng camera kay Meiji, na sinira ito, humingi ng tawad kay Shinichi sa pagpapabeya sa kanya at umalis. Nang gabing iyon, habang si Shinichi ay nagtatampo at nalulunod sa pag-aalala tungkol sa digmaan na malapit nang magsimula, ipinaalala ni Meiji sa kanya ang kanilang panalo kanina, na nag-udyok sa kanya na mapagtanto na silang dalawa ay may pagkakataong lumaban kung isa-isa nilang matatalo ang mga parasito ni Hirokawa. Kinabukasan, nagtipon si Tamiya at isang grupo ng mga parasito upang pag-usapan ang kanilang karaniwang kaaway, si Shinichi, habang ang iba ay nagsusumikap na alisin nila si Shinichi sa kung anong dahilan. Nakipagtalo si Tamiya laban sa paggawa nito. Ang kakaibang damdaming ito niya ay nagpahirap sa isa sa mga parasito, si Kasano, nang simulan nitong sisihin ang kanyang sanggol sa maling pagpapasya. Ngunit sa huli, napagpasyahan ng lahat na si Shinichi ay dapat hunihin at tapusin para sa kaligtasan ng lahat. Pagsapit ng gabi, umuwi si Shiro, natagpuan ang kanyang asawa at anak na babae na pinaslang ng mga parasito at napaiyak. Kalaunan, binangungot si Shinichi tungkol sa pakikipagkita sa isang kasuklam-suklam na bersyon ni Meiji sa kanyang subconscious at sumigaw nang magising siya. Pagkalipas ng ilang oras, habang nasa paaralan, naramdaman ni Meiji na papalapit ang uri nito sa paaralan upang labanan sila at sinabi ito kay Shinichi. Agad na naghanda si Shinichi upang labanan sila, iniisip na isa lamang ito. Ngunit nang sandaling ibunyag ni Meiji na tatlo sila, umakyat si Shinichi sa bakod ng paaralan at tumakbo ng mabilis hanggat maaari hanggang sa mawala sila. Habang nagtatago, agad na pinag-usapan nina Shinichi at Meiji ang isang plano upang matagumpay na mapaslang ang tatlong parasito. Sa kasamaang palad, habang papabalik na sila, nakatulog si Meiji, naiwan si Shinichi na walang kalaban-laban sa susunod na 4 na oras. Dahil sa takot para sa kanyang buhay, sumakay si Shinichi ng tren at taxi papunta sa labas ng lungsod upang magtago. Ngunit ilang segundo matapos niyang bumaba sa taxi, isang parasito na nagngangalang Mickey ang dumating sakay ng taxi at nilapitan siya habang gumagawa ng mga emoji. Nang makita ito, tumakbo si Shinichi at sumakay sa truck ng isang matandang lalaki na nagmamaneho sa interstate. Di nagtagal, lumabas siya sa isang kalsada na napapalibutan ng kagubatan at nag-iwas ng tingin, inakala niyang sumuko na si Mickey. Nang maabyutan siya ni Mickey sakay ng isa pang truck, na nadapa habang pababa,
ginaising ni Shinichi si Meiji para lumaban, ngunit natuklasan nilang ang katawan ni Miki ay kombinasyon ng tatlong individual na parasito. Habang nagtitigan sila sa gulat, binago ni Miki ang kanyang dalawang braso at nagdesisyon, bahagyang nagsalita tungkol sa baliw na biology ni Shinichi, humajijek na parang baliw na gumagapang, at inatake sila ng napakabilis. Noong una, hinaranggan at iniiwasan ni Meiji at Shinichi ang mga ito. Gayunpaman, nang mapagtanto ni Meiji na hindi nila matatalo si Miki gamit ang estratehiyang iyon, umatras ito at pinatakbo si Shinichi para sa kanyang buhay bago sila tuluyang huminto upang huminga sa kalsada. Doon, tinanong ni Shinichi si Meiji kung nalaman na nito kung saan nakakalat ang mga parasito ni Miki sa loob ng kanyang katawan, na nagmumungkahi na ang kanyang mga binti ang maaaring kahinaan niya. Habang inaamin ni Meiji na nahihirapan ito, dumating si Miki sa parehong truck at natisod muli habang tumatalon siya mula rito. Nang mapansin ito, ipinaalam ni Shinichi kay Meiji at sinabi sa kanya ni Meiji na aatakihin nila ang mga binti ni Miki upang makita kung mapapatambos siya nito. Nang salakayin sila ni Miki, hinaranggan ito ni Meiji, sumugod, at hiniwa ang kanyang binti, para lamang mapagtanto na mali sila. Dito, sinubukan ni Miki na patumbahin si Shinichi, ngunit salamat sa plot armor, ang kanyang mga galami ay nagbanggaan sa ere, na nagbigay kay Shinichi ng sapat na oras upang makalabas sa kanyang saklaw. Ilang segundo ang lumipas, nilapitan muli ni Miki si Shinichi para tapusin ito. Ngunit sa pagkakataong ito, tumakbo si Shinichi papasok sa kagubatan habang pinag-uusapan ang anatomiya ni Miki kay Meiji at huminto sa isang lugar na may sapat na espasyo at mga puno upang labanan si Miki. Dahil sa lahat ng natutunan nito tungkol kay Miki, sinabi ni Meiji kay Shinichi na iiwasan nila ang mga atake ni Miki gamit ang parehong mga pamamaraan ng ilang sandali upang masanay siya sa kanilang estilo. Pagkatapos, kapag nakakuha sila ng pagkakataon, maglulunsad sila ng isang sorpresa na atake at hihiwain siya ng ulo upang tapusin siya. Sa sandaling iyon, nagpakita si Miki at inatake sila, ngunit sinundan ni Shinichi ang estratehiya ni Meiji, umiwas at tumalon hanggang sa tuluyan na nila siyang mahiwan ng ulo. Kaagad pagkatapos, ang parasito sa kanang kamay ni Miki ay naging isang bagong ulo, habang ang dating parasito sa ulo ay pumalit sa kanang braso. Nang mapagtanto ni Meiji na may 5 parasito sa katawan ni Miki, hindi 3, natapos ang parasito sa ulo, na naging isa sa mga bodyguard ni Hirokawa, pinag-isa ni Goto ang natitirang 4 na parasito at inatake si Shinichi. Nang makaiwas sa unang pag-atake, natarante si Shinichi nang makita nila kung gaano kabilis si Goto at agad na tumakbo palayo, hinaranggan at iniiwasan ni Meiji ang lahat ng pag-atake ni Goto habang sinusundan niya sila. Nang marating nila ang kalsada, kumapit si Meiji sa isang truck at hinayla si Shinichi para makatakas. Di nagtagal, naabutan sila ni Goto at agad siyang sinalakay ni Meiji para lamang mapagtanto na hindi siya nito matatalo. Kaya para maalis siya, iniunat ni Meiji ang mga galami nito sa truck, inilihis ito malapit sa isang paparating na truck, at pinabagsak ang truck kay Goto mula sa kanilang sasakyan bago sila nagpatuloy sa pag-alis. Pagbalik sa lungsod, si Shiro ay nasa isang silid ng interogasyon sa istasyon ng pulisya at tinatanong ang pangunahing investigador ng kaso laban sa mga parasito, si Hirama. Nang dumating ang kanyang assistant at tinanong siya tungkol sa mga parasito, natarante si Shiro at nagsimulang sumigaw. Ilang sandali pa, dumating sina Shinichi at Meiji sa isang kalapit na bayan, nagpahinga sa eskinita, at pinag-usapan ang pagpapalit ng damit at pagkain. Nang gabing iyon, habang kumakain sa isang kafe, nalaman ni Shinichi ang tungkol sa trahedya ng pamilya ni Shiro mula sa balita at agad na napagtanto na nasa panganib ang buhay ng kanyang ama. Pagkatapos ay tumigil siya sa pagkain, tinawagan si Yoki mula sa isang eskinita, at kinukumbinsi itong umalis ng bahay ng oras ding iyon. Pagbalik sa istasyon, sa wakas ay nakilala ni Shiro si Hirama, na kinukumbinsi siyang isuko ang lahat ng impormasyong mayroon siya tungkol sa mga parasito. Ngunit bago gawin iyon, hiniling ni Shiro na dalhin muna sa isang magandang lugar upang kumalma. Kinabukasan, nakipagkita si Tamiya kay Kasano, at ang 2 parasito na ipinadala upang lipulin si Shiro at ang kanyang pamilya ay pinagtawanan sila dahil sa pagkabigo nilang tapusin si Shiro at pagkatapos ay hinatulan sila dahil sa pagmamaliit sa isang buong bansa ng mga tao, na nag-iwan kay Kasano na labis na nagalit sa kanya.
Nang gabing iyon, binisita ni Hirama at ng kanyang assistant ang hotel ni Shiro upang muling pag-usapan ang kaso. Bagamat wala si Shiro, natuklasan at kinuha nila ang kanyang notepad, na naglalaman ng detalyadong ulat tungkol kina Tamiya, Hirukawa, ang kanilang network ng mga parasito sa loob ng City Hall, at ang kanyang umano'y karelasyon. Ang hindi nila alam ay kasalukuyang sinusubaybayan ni Shiro si Tamiya at nagpaplanong gumanti sa kanya dahil sa paghila sa kanya sa mapanganib na mundong ito. Pagsapit ng gabi, habang papalapit si Tamiya sa kanyang apartment, naramdaman niya si Kasano at dalawa pang parasito na sinusundan siya ng may balak na pumaslang at dinala sila sa isang liblib na lugar para makipaglaban. Gayunpaman, bago magsimula ang labanan, kinumpirma muna niya na sila ay kumikilos ng mag-isa, pagkatapos ay nagreklamo ng matagal upang pasalamatan sila sa pagpapatunay sa kanya na ang mga parasito ay maaaring magkaroon ng mga individual na pagkakaiba tulad ng mga tao. Nang matapos siya, ang lalaking kasabwat ni Kasano, si Maisawa, ay inatake si Tamiya gamit ang kanyang ulo, ngunit ipinagtanggol ni Tamiya ang kanyang sarili at tumalon sa isang hindi natapos na gusali upang makatakas. Si Maisawa kasama si Kasano at ang huling parasito, si Hakowa, ay agad na sumunod sa kanya at kinorner siya. Pagkatapos ay pinutol ni Maisawa ang nag-iisang galami ni Tamiya at ibinaba ang kanyang bantay, iniisip na nanalo na siya. Gayunpaman, itinanam ni Tamiya ang naputol na galami sa kanyang katawan at umalis, humahagalpak na parang masamang mangkukulam ng kanluran. Agad na hinabol siya ni Kasano, ngunit nanatili si Hakowa at pinanood ang kawawang si Maisawa na dumarating na nasasaktan habang ang naputol na galami ni Tamiya ay dumadaloy sa buong katawan niya. Ilang sandali pa, nang makita ni Kasano si Tamiya na binibigkas ang kanyang ulo at tinatakot ang isang magkasintahan bago muling tumakbo palayo, napagpasyahan niya na hindi na siya mailigtas at dapat nang masawi. Pagbalik sa hindi pa tapos na gusali, pinilit ng galami ni Tamiya si Maisawa na idiin si Hakowa. Pagkatapos siyang bigyan ng mas maraming sakit, pinaslang siya nito at pumasok din sa katawan ni Hakowa. Hindi nagtagal, sinubaybayan ni Kasano si Tamiya pabalik sa hindi pa tapos na gusali, para lamang makita si Hakowa na nag-aayos na parang isang pekeng Lego set mula sa Shopee. Nang mapagtanto niyang nahawaan din siya ng galami ni Tamiya, agad niya itong inatake, sa pag-aakalang kontrolado siya ni Tamiya at sa huli ay pinagtataga siya. Pagkatapos, hinamon niya si Tamiya na lumabas, ngunit palihim na lumapit si Tamiya sa kanya at hiniwan siya ng ulo, na nag-iwan sa kanya ng gulat. Ilang segundo na lang ang natitira, inatake ni Kasano si Tamiya, ngunit itinulak siya nito palayo, nabawi ang kanyang galame, at umalis. Ilang sandali pa, nang makauwi siya, napagtanto niya na dinukot ang kanyang sanggol, at nakakita ng isang sulat mula kay Shiro na nagsasabi sa kanya na magkita sila sa isang parke kinabukasan kung gusto niya itong maibalik. Maagang-maaga kinabukasan, pumasok si Tamiya sa bahay ni Shinichi, sinuri ang computer ng kanyang mga magulang, at habang tinitingnan ang kanilang mga lumang litrato ng pamilya at tumawag pagkatapos ay hiniling kay Shinichi na magkita sila sa parke para may maibigay siya. Pagkatapos ng tawag, pinindot ni Morano ang doorbell para tingnan si Shinichi, na lumiban sa paaralan, para lamang mapagtanto na walang tao sa bahay gaya ng dati. Nang paalis na siya, lumabas si Tamiya ng bahay, at agad na tinanong ni Morano kung alam niya kung nasaan si Shinichi. Nang tumanggi si Tamiya, tinanong ni Morano kung alam niya ang problemang kinasangkutan ni Shinichi. Humanga nang makitang nag-aalala si Morano tungkol sa kanya, tiniyak ni Tamiya sa kanya na malakas si Shinichi at babalik, pagkatapos ay umalis. Nang araw na iyon, habang pauwi, nakita ni Morano si Shinichi sa isang bus na dumaan sa kanya nang hindi sinasadya at agad siyang hinabol ni Morano sa susunod na hintuan ng bus. Habang naglalakad siya at iniisip kung saan maaaring pumunta si Shinichi, nakita niya si Tamiya na sinusubukang sumakay ng bus at nilapitan siya. Sa sandaling makita siya ni Tamiya, umalis siya. At kahit na hinabol siya ni Morano, nawala agad si Tamiya sa kanya. Kasabay nito, sinalakay ni Hirama at ng kanyang mga detective ang apartment ni Tamiya at natagpuan ang sulat ni Shiro. Habang inililipat nila ang kanilang mga puwersa, dumating si Tamiya sa parke, nakita si Shiro na nagbabantay sa kanyang sanggol, at tinawag ito, hindi alam na kara-rating lang din ni na Shinichi at ni Morano.
Pagkatapos ng mga pag-uusap, sinabi ni Tamiya kay Shiro na naiintindihan niya kung bakit ito kumikilos ng hindi makatwiran. Ngunit binatikos siya ni Shiro, sinabihan siyang hindi siya at hindi kailanman magiging tao, at pagkatapos ay nagbanta na tatapusin ang sanggol para lang makita kung magpapanggap pa rin itong tao. Pagkatapos sabihin iyon, lumakad siya papunta sa rehas at nagkunwaring itinapon ang sanggol ni Tamiya. Gayunpaman, tinusok ni Tamiya ang kanyang katawan, kinuha ang sanggol, at pinanood ang isang nagulat na si Shiro na nadulas at nahulog ng ilang talampakan. Di nagtagal, dumating si Hirama at ang kanyang hukbo ng mga detektive sa parke at natagpuan ang bangkay ni Shiro, habang nakahawak sa kanyang mahal na buhay. Agad siyang sumugod upang hawakan ito, inutusan ang kanyang mga detektive na suriin ang buong lugar para sa mga parasito at hiniling kay Shiro na sabihin sa kanya ang pangalan ng kasama ni Tamiya. Nakalulungkot, bago pa man mabanggit ni Shiro ang pangalan ni Shinichi, nasawi siya, na nag-iwan kay Hirama ng mas maraming tanong. Habang patuloy nilang hinahanap si Tamiya at ang kanyang sanggol, nagpakita si Shinichi sa harap ni Tamiya sa parehong parke gaya ng ipinangako. Nang makita siya ni Tamiya, agad na sinabi niya kay Shinichi na nakatuklas siya ng paraan para mabuhay ang mga parasito nang hindi kumakain ng mga tao. Ngunit habang iniiwasan siya ni Shinichi, nagpakita si Hirama at ang kanyang mga tauhan at pinalibutan sila. Nang makita ni Hirama si Shinichi sa tabi ni Tamiya, napabuntong hininga siya sa gulat at agad na naghinala na may itinatago siyang mapanganib na bagay. Gayunpaman, dahil hindi iyon ang dahilan kung bakit siya naroon, nag-focus muna siya kay Tamiya at inakusahan ito ng pagpaslang kay Shiro. Ngunit itinanggi ni Tamiya ang lahat. Nang makita ito, hindi siya pinansin ni Hirama at tinanong si Shinichi ng isang trick question para makita kung tao pa rin siya. Matapos makalipas si Shinichi, kinumpirma ni Hirama ang kanyang mga hinala at ibinalik ang kanyang atensyon kay Tamiya. Nagtanong pa siya rito ng ilang tanong. Pagkatapos, siya at ang kanyang mga tauhan ay bumunot ng kanilang mga baril at tinutok ang itaas na bahagi ng kanyang katawan. Sa hindi malamang dahilan, nagpakita ng emosyon si Tamiya sa kanyang mukha at nagmakaawa kay Hirama na tumigil, ngunit pinaputukan pa rin siya nito sa noo. Matapos isara ni Tamiya ang sugat at iluwa ang bala, inutusan ni Hirama ang kanyang mga tauhan na magpaputok, at sa sumunod na ilang segundo, lahat ng detective sa parke ay naglabas ng baril sa kanya. Kasabay nito, narinig ni Morano, na nasa parke pa rin, ang mga putok ng baril at nagsimulang tumakbo, hindi na nagawang patuloy na mag-alala tungkol kay Shinichi, ngunit ibinalik siya ng kaluluwa ni Kana. Samantala, iniunat ni Tamiya ang kanyang buhok upang matakpan ang kanyang sanggol mula sa mga putok ng baril upang protektahan ito, isang bagay na hindi pa nagagawa ng mga parasito noon, at dahan-daang lumapit kay Shinichi upang magkaroon ng huling pag-uusap sa kanya. Nang matakot si Shinichi at subukang tumakbo, nagiba ang anyo niya sa ina nito at tiningnan siya gamit ang parehong mapagmahal na tingin na ibinibigay sa kanya ng kanyang ina, na nagudyok kay Shinichi na manatili. Nang sa wakas ay nakalapit na siya, puno ng mga tama ng bala, bumalik siya sa kanyang orihinal na mukha at tumigil ang detective sa pagputok upang maiwasan na tamaan si Shinichi. Di nagtagal, ikinalungkot niya kung gaano kakaiba ang naramdaman niya dahil sa kanyang kuryosidad, bilang isang parasito at bilang isang individual. Ibinigay ang kanyang sanggol kay Shinichi at pinuri ito sa pagtulong sa kanya na maunawaan ang isa sa mga pinakadakilang misteryo ng sangkatauhan, na siyang pagiging ina. Matapos kunin ni Shinichi ang sanggol, nagpasalamat siya sa tulong nito, na ikinagulat ni Meiji, pinag-isipan kung gaano kahalaga ang kanyang maikling buhay bilang tao, at pagkatapos ay bumagsak at nasawi dahil sa kanyang mga sugat. Habang nahihirapan si Meiji na maunawaan kung bakit sumuko ng ganoon si Tamiya, ang sanggol ay nagsimulang umiyak ng labis, na nagudyok kay Shinichi na makiramay dito at alalahanin ang bawat maganda, malungkot, at emosyonal na alaala na naranasan niya simula nang dumating si Meiji sa buhay nito. Pagkatapos noon, labis na nalungkot si Shinichi kaya't sa wakas ay umiyak siyang muli. Nang panahong iyon, dumating si Morano at lumuha ng luha sa tuwa nang mapagtanto niyang bumalik na ang kanyang lalaki at mas maayos na ang kalagayan. Matapos ang buong pagsubok, pinanatili ng mga detektive ang pinangyarihan ng krimen at isinuko ang sanggol ni Tamiya sa mga serbisyong pangbata. Tungkol naman kay Shinichi, ibinalik nila ito sa istasyon para sa isang medikal na pagsusuri habang si Morano ay bumalik sa paaralan tulad ng dati.
Pagkalipas ng ilang araw, matapos makapasa bilang isang tao sa kanyang mga medikal na pagsusulit, binisita ni Shinichi ang kanyang ama sa isang maliit na silid at nakipag-usap dito. Samantala, pinangunahan ni Hirama at ng kanyang mga detective ang isang kakaiba at baliw na serial assassin na bilanggo na nagngangalang Origami, na nagkataong may parehong superpower gaya ni Kana sa isang phone room upang obserbahan ang isang grupo ng mga tao mula sa likod ng isang salamin at matukoy kung sino sa kanila ang isang parasito. Matapos siyang iset up, pinapunta ni Hirama ang isa sa kanyang mga doktor na tawagin si Shinichi, sa isang waiting room upang sumama sa apat pang iba pang mga random na tao na oobserbahan din ni Origami. Nang magsimula ang pagsusuri, dinala ni Hirama ang unang tao, isang malaking talunan. Ngunit agad siyang itinuring ni Origami na isang manloloko, at pinaalis siya. Pagkatapos, nagpadala si Hirama ng isang babae sa silid. Ngunit sa halip na obserbahan siya, ginawa ni Origami ang kanyang kalokohan at inalis ang lahat ng kanyang puting gravy, na ikinatakot ng babae. Nang makaalis na siya, ipinagpatuloy ni Origami ang pagpapalaya sa iba hanggang sa pumasok si Shinichi. Sa sandaling nagtitigan sila ni Origami, agad na nawala ang kanyang nakakabaliw na nakakatawang mukha at binigyan niya si Shinichi ng nakakasawi na titig. Nang makita siya, nagsimulang mataranta at pagpawisan si Shinichi, natatakot na baka malaman ni Origami kung sino or ano talaga siya. Gayunpaman, dahil mahimbing na natutulog si Meiji, hindi talaga matukoy ni Origami kung ano talaga si Shinichi, kaya sinabi na lang niya kay Hirama at sa kanyang mga kasamahan na si Shinichi ay isang normal na tao na may mga matang walang laman at walang kaluluwa. Pagkatapos ng interogasyon, hinatid ni Hirama at ng kanyang mga kasamahan sina Yoki at Shinichi sa isang hotel kung saan sila mananatili hanggang sa susunod na abiso. Pagpasok ni Yoki sa gusali, tinanong ni Shinichi si Hirama tungkol sa sanggol ni Tamiya, ngunit sinabi ni Hirama na ipapadala ito sa foster care kapag napatunayan na ito ay tao. Nang araw na iyon, nang magising si Meiji, ikinwento ito ni Shinichi tungkol kay Origami at inamin na natatakot siyang malaman ni Hirama at ng kanyang mga detective ang kanyang sikreto. Samantala, dumalo si Hirama at ang kanyang assistant sa isang closed-door meeting sa pagitan ng Director General ng Pulisya at ng bagong commander ng Parasite Extermination Task Force na si Yamagishi, upang talakayin ang isang bagong operasyon na kanilang ilulunsad upang makapasok at lipulin ang lahat ng mga parasito sa gusali ni Hirokawa. Matapos magpalitan ng mga kaaya-ayang salita, iminungkahi ni Hirama na gamitin nila si Origami bilang kanilang sensor system upang i-scan ang mga parasito sa kanilang operasyon. Bagamat pinayagan siya ni Yamagishi, tiniyak niya kay Hirama na nakabuo sila ng isang espesyal na X-ray sensor system na may kakayahang mag-scan ng mga parasito ng tumpak. Kinabukasan sa paaralan, muling nakipagkita si Shinichi kay Morano at ang lahat ay nakakuha ng bagong record sa mga truck at hindi sinasadyang ipinakita ang kanyang peklat sa katawan sa kanyang mga kasamahan. Pagkatapos ng klase, naabutan siya ni Morano sa labas at umupo kasama niya upang gunitain ang bawat magulong bagay na nangyari nitong mga nakaraang linggo. Di nagtagal, nagpakita si Hirama sa harap ni Shinichi at humingi ng tulong upang manalo ang sangkatauhan. Ngunit nagalit si Morano, tumanggi na hayaang bumalik si Shinichi sa madilim na bahagi at umalis. Pagsapit ng gabi, dinala ni Hirama si Shinichi kay Yamagishi at ipinakilala siya. Pagkatapos nito, humingi si Yamagishi kay Shinichi ng mabisang sandata na magagamit nila upang labanan ang mga parasito. Noong una, pinayuhan ni Shinichi na gumamit sila ng mga flamethrower dahil iyon ang ipinayo ni Meiji na gamitin niya kanina, ngunit natawa si Yamagishi at nagpas siyang gumamit na lang ng mga shotgun. Kinabukasan, pinakilos ni na Yamagishi at Hirama ang kanilang task force sa gusali ni Hirokawa at pinalibutan ang buong lugar sa loob ng ilang minuto. Alam na alam nilang nasa loob sina Hirokawa, Goto, at ang kanilang mga alipores. Nang handa na ang kanilang mga espesyal na sensor, nagsinungaling si Yamagishi sa lahat na may serial assassin na nagkulong sa gusali. Pagkatapos ay inutusan silang lahat na magtipon sa entrance hall at maghintay doon para sa isang maayos na paglikas. Habang nangyayari iyon, ipinadala niya ang lahat ng kanyang mga tauhan upang pasukin ang gusali at maghintay para sa anumang mga sorpresa. Nang maayos na iyon, inilagay ni Hirama si Origami sa harap ng isang screen upang obserbahan ang sinumang sumusulpot. At habang naroon si Shinichi, tinanong siya kung makikilala niya ang anumang mga parasito sa loob ng karamihan sa main lobby.
Habang ginagawa iyon ni Origami, pinalakad ni Yamagishi ang isa sa kanyang mga tauhan sa 7 tao sa kanilang sensor system upang maska nila ang mga ito gamit ang X-ray para sa mga abnormalidad. Nang maska ng mga unang ilang tao ngunit hindi pinalad, natagpuan nila ang kanilang unang parasito, pinili siya mula sa karamihan, at pinasabog ang isang butas sa kanyang katawan, na pinaslang siya. Di nagtagal, inutusan ni Yamagishi ang kanyang mga tauhan na kunin ang bangkay ng maingat. At pagkatapos ay pinasinungalingan niya ang mga nasa loob na ang putok ng baril ay mula sa shooter. Nang marinig ito, sina Hirukawa, Goto, at ilan pang mas malalakas na parasito ay nag-usap ng telepatiko upang makahanap ng paraan para makalabas sa gulo na ito. Habang nagpapatuloy ang paglikas, nakatanggap si Yamagishi ng tawag mula kay Hirama, na gustong ipadala si Origami sa gusali upang magpatuloy sa paghahanap. Habang binibigyan siya ni Yamagishi ng pahintulot na gawin iyon, nakipagkita si Hirukawa sa mga tauhan ni Yamagishi sa entrance hall at sinubukang hikayatin silang pabalikan sila sa gusali upang tulungan ang ilang iba pang mga taong nakulong palabas. Nang marinig ito ni Yamagishi, sinabihan niya ang kanyang mga tauhan na pigilan si Hirukawa at ang kanyang mga tauhan habang inaayos niya ang pagdadala kay Origami sa gusali. Di nagtagal, isa pang parasito ang may hawak ng isang pinuno ng gwardya kasama ang 2 pang tao sa labas upang pag-aralan kung paano sila makikilala ni Yamagishi at ng kanyang mga tauhan mula sa mga normal na tao, tinitiyak na pumipila sila upang lituhin ang makina. Habang pinag-aaralan niya ang makina, ang tagapangasiwa ng makina, si Yui, ay nataranta at binalaan ang lahat sa labas na panatilihin silang nasa isang hanay. Kasabay nito, isa sa 3 ang naging ulo nito at naging isang parasito, na nag-udyok sa mga gwardya na magpaputok ng malakas dito. Sa panahon ng crossfire, ang kagamitan ni Yamagishi ay tinamaan ng mga bala ng shotgun at nawalan ng kontrol, na napilitan ang iba pang mga gwardya sa labas na paputukan ang babaeng parasito at ihagis ito pabalik sa gusali. Habang nagsisimula ang takot sa loob, isa sa mga parasito na nagtatago sa karamihan ang pumaslang ng ilang tao upang lumikha ng abala habang si Hirukawa, Goto at ang kanilang mga tauhan ay naglalakad pabalik sa gusali. Ilang segundo ang lumipas, matapos nilang neutralisahin ang parasito, pumasok si Yamagishi kasama ang sarili niyang task force, pinaputukan ang kisame, inutusan ang lahat na humiga, at pinagbantaan na magpapaputok ang sinumang babangon. Sinubukan siyang suwayan ng isa sa mga sibilyan, ngunit pinaputukan siya ni Yamagishi at agad na ipinadala ang kanyang task force sa buong gusali upang ipagpatuloy ang paghahanap, tiniyak na sasamahan siya ni Origami upang tumulong sa pagtukoy ng mga halimaw. Nang marating nila ang madilim na ika-10 palapag, hinati ni Yamagishi ang kanyang personal na squad sa 2 at pinasamahan si Origami sa kabilang team upang makatulong siya sa pagtukoy ng kalaban sa tamang oras. Di nagtagal, nasaksihan ng kabilang koponan ni Yamagishi ang resulta ng isang pagpaslang na kinasasangkutan ng mga parasito at isang 3 pangkat na ipinadala kanina at ipinaalam ito kay Yamagishi. Pagkatapos nito, nakatagpo nila ang isang parasito na nagkunwaring tao at nag-atubiling paputukan siya sandali kahit na inutusan sila ni Origami na magpaputok. Nang sa wakas ay nagkaroon na sila ng konting tapang, pinaputukan nila ang parasito sa braso, pagkatapos ay hinabol siya hanggang sa hagdanan at pinaslang ito. Ilang segundo ang lumipas, nakasalubong nila si Goto at pinatingin si Origami sa kanya upang kumpirmahin kung isa rin siyang parasito. Sa sandaling tumingin si Origami sa mga mata ni Goto, napasigaw siya ng malakas at tumakbo palayo. Ngunit habang hinahabol siya ng assistant ni Hirama, pinangunahan ni Goto ang natitirang 5 lalaki sa isang maluwang na silid. Doon, binigyan sila ni Goto ng 2 minuto para paputukan siya at ibinaba nila ang kanilang buong bala sa kanya. Nang maubusan sila ng mga bala, tinipon ni Goto, na ang katawan ay puno ng mga butas, ang lahat ng mga pellet sa kanyang braso at inihagis ang mga ito pabalik sa kanila sa napakabilis na sum-ira sa body armor ng opisyal at pinaslang silang lahat. Di nagtagal, nalaman ni Yamagishi ang tungkol sa nakakabaliw na stunt ni Goto mula sa kanyang assistant at lumipat sa council wing, para lamang makita si Hirukawa na naghihintay sa kanila. Dahil sa pagkalito, tinawagan nila si Yamagishi sa radyo upang ipaliwanag ang sitwasyon at hingin ang kanyang mga utos, ngunit sinabihan sila ni Yamagishi na tapusin si Hirukawa sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, bago iyon mangyari,
Tinawag ni Hirukawa ang mga lalaki at binigyan sila ng mahabang lektura tungkol sa parasitikong epekto ng sangkatauhan sa planeta, na nangangatwiran na ang isang dakilang tawag ay kinakailangan upang mapanatili ang daigdig. Ang mga sundalo, si Hirama, at maging si Shinichi, ay nakinig ng may labis na pagkamangha at kuryosidad habang lahat sila ay nagtataka kung sino talaga si Hirukawa. Si Hirukawa, sa kabilang banda, ay patuloy na nagsasalita sa mga sundalo na parang tinapos nila ang kanyang asawa hanggang sa magsawa silang lahat sa kanyang kalokohan at pinaputukan siya. Kasunod ng kanyang pagkasawi, nagmadali silang tingnan ang kanyang bangkay. Ngunit nang matuklasan nila na si Hirukawa ay talagang tao, si Guto ay pumasok sa silid, nagbigay pugay kay Hirukawa, at nilabanan ang mga sundalo.